Pinagpalang araw sa inyo, Kabanong, at ganun din naman po sa inyong mga tagapakinig, ang lahat ng mga kaabangers po natin. Ang kwentong ito ay tungkol sa pinakamabangis na albularyo ng Romblon. Ang albularyo na masasabi kong kinatatakutan talaga ng mga aswang noon. Siya si Densyo, ang aking lolo sa side ng mama ko. Tawagin niyo na lang akong Alfred. Hindi ko tunay na pangalan. Nakatira kami noon sa Romblon. Mula nang mamatay ang mama ko sa sakit sa baga at mula nang iwan naman ako ng tatay ko kay Lolo Densyo, ang lolo ko na talaga ang kinagisnan ko. Siya na ang kinilala ko bilang mga magulang. Maayos naman ang buhay ko sa kanya. Kahit na hindi naman kami mayaman, hindi ko naramdaman na hirap kami sa buhay. May kinikita naman si Lolo sa pag-aalbularyo niya. Kilala na rin naman kasi siya sa probinsya namin kasi ang dami na rin niyang natulungan. Saan ka na naman nanggaling, Alfred? Diyan lang po, Lo. Anong dyan lang? Tingnan mo yung sinaing mo rito, Kung hindi ko pa napansin, baka mamaya kumain na tayo ng sunog. Ay, oo nga pala. Naku, pasensya na po, Lo. Saan ka nga ba galing? Yun ang tanong ko. O no, sa bilyaran lang. Tinalo ko lang naman yung mga mahihinang nilalang. Halika rito. Bakit po, Lo? Basta, halika rito. Rico, nakakurot naman to. Umayos ka, Alfred, Nainis na ako sa ugali mo. Pinababayaan mo yung sinasahing mo rito para lang sa bilyar-bilyar na yan. Batuin kita ng marmol na bola doon Lo, kalma. Sinaing lang naman yan Kahit anong oras pwede naman tayo magsaing uli. Pero itong naipanalo ko sa bilyar, ngayon lang to. Tingnan nyo to, Dami, hindi ba? May pang-ambag na ako dito sa bahay. Wala nang masasabi sa akin yung mga chismosa dyan. Dami kong pera ngayon, Alfred, kaya ka ba nakipagpustahan kasi apektado ka sa mga sinasabi nila? Opo. May mga epal sila Chinichismis nila ako na palamunin lang daw ako dito sa atin. Kung hindi naman ako madaling hingalin, di sana nandun pa rin ako sa trabaho ko. Wala talagang magawa yung mga chismosa na yan Ngayon lang naman ako nawalan ng trabaho. Grabe na sila gumawa ng kwento. Mga buang. Alfred, hindi kita tinitingnan na pabigat dito sa bahay. Alam ko ang kondisyon mo. At kilala naman kita. Mas ako nga ang nakakilala sa'yo kaysa sa ibang tao Kaya, wag mo nang isipin yung sinasabi ng mga ibang tao dyan. Hindi kasi ako sanay Dati naman kasi hindi sila ganun sa akin. Alam mo, Alfred, ganun talaga ang ibang tao. Kapag may pakinabang ka, okay ka sa kanila. Kapag wala ka ng pakinabang, sisiraan ka na. Pero ang pamilya mo, hindi gagawin yun sa'yo. Kaya nga, Lo, nung may trabaho akong matino, panay ang utang sa akin ng chismosang yun Tapos ngayon ako na yung pulutan nila sa usapan. Basta ikaw, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Naintindihan mo ba ako? Opo, Lo. Huwag mong pasinin yung mga taong wala namang magandang may dudulot sa'yo. Lo, ano nga palang balita dun sa lalaking aswang na hinahanap mo nung nakaraan? Nahanap na namin ng mga tropa. Ano pong nangyari? Ano pa ba? Di pinatay namin. Aswang yun Baka makagawa pa ng hindi maganda yun sa mga tao. Mabuti nga't nalaman namin agad na may aswang sa kabilang baryo. Kung hindi, baka nakapagparami pa. Hindi na ba talaga mauubos yung mga aswang na yan? Malapit-lapit na. Nararamdaman ko na ang pagkatalo nila. Hinihintay na lang ang tamang pagkakataon. Bumuntong hininga na lang ako. Sanay na sanay naman ako sa usapang aswang, Kabanong. Bata pa lang naman kasi ako, yun na ang bukang bibig ng lolo ko. Habang nagkakamuwang ako, para bang naging normal na lang din sa akin ang tungkol sa mga aswang. Sa kabila ng pagiging exposed ko tungkol doon,
hindi pa naman ako nakakakita ng mga aswang. Basta alam ko lang ang itsura ng aswang base sa kwento sa akin ni Lolo. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Sumapit na rin ang gabi. Pagkatapos namin kumain ni Lolo, ay nagpaalam na muna ako sa kanya. Sinabi kong dadalawin ko lang ang kaibigan ko. Pero ang totoo ay pupunta lang ako ulit sa bilyaran. Para kasing hindi ako makakatulog kapag hindi ako nakapaglaro sa gabi. O pre! Oh, nabuhay ka. Paliw, di naman ako namatay eh. Naging abala lang. Tapos na yung kontrata ko eh. 7 araw lang naman yun. Namiss mo ko, no? Iyo, kadiri ka. Anong namiss? Pwe, chicks ka ba? Saan ba punta mo? Sa bilyaran. Peperahan ko lang yung mga mahihinang nila lang dun. Sama ka na lang sa akin, pre. Saan mo naman ba ako dadalin? Sa chill-chill na lugar. May pera ka ba dyan? Magre-relax lang naman tayo dun eh. O sige, libre ko. Marami akong pera ngayon. Hindi ako pwede. Papapagalitan ako ni Lolo. Kapag ganitong gabi na, hindi na ako pwedeng lumayo-layo. Alam mo naman na hindi pa tapos yung problema sa mga aswang. Pambira. Aswang-aswang pa rin? Wala namang ganyan eh. Uy, sira ulo. Alam ko na alam mong meron. Kahit tatay mo naniniwala rin eh. Ang ibig kong sabihin, sa panahon natin ngayon, wala nang aswang. Kung noon, oo, meron. Pero ngayon, malabo na yan, pre. Nitong nakaraan nga lang eh, may napas lang na aswang sila Lolo. Lalaking aswang. Kaya anong sinasabi mong wala na ang mga aswang? Palibasa, puro pambababae yung ginagawa mo eh. Nagtatrabaho ka siguro ng ilang araw para lang may pambabae ka eh, no? Galing mo ah. Paano mo nalaman yon? Bata pa lang tayo, kilala na kita eh. Diyos ko, baka nga yung pose kapag nilagyan ng palda baby ride mo rin eh. Uy, grabe ka naman sa akin. Hindi naman ako ganyang kahayok, no? O sige na, pumunta ka na kung saan ka pupunta. Magbibilyar na ako. Sige, sama na lang ako sa'yo. Boring kapag wala akong kasama eh. Alam mo, para matuwa ako sa'yo, ikaw na lang ang pumusta sa akin. Yung pera mo, gagawin kong pera ko. Ha? Yung pera mo, pararamihin natin. We, sigurado ka dyan? Baka naman mamaya hindi ka naman pala marunong. Yan ang napapala mo nang mawala ka ng 1 linggo eh. Hindi mo na alam kung gaano ako kagaling. Inakbayan ko na lamang si Francis at saka naglakad na rin kami. Sabik na akong maipakita sa kanya kung gaano ako kagaling. Pagdating namin sa bilyaran, meron kaagad akong nakalaban. Pumila-pila pa talaga sila pero hindi naman magagaling. Kaya wala pang 1 oras, pumaldo na kaagad kami ni Francis. Pero meron pang isang humabol sa akin na isang lalaki. Kinalaban niya ako. Pinagbigyan ko naman kasi unang tingin ko sa kanya para siyang hindi marunong. Parang batang nagmamarunong lang. Pero nagulat kaming lahat nang ipakita niya ang galing niya. Nakadalawang laro kami. Hindi ko na pinalagan pagkatapos. Nararamdaman ko na kasing mauubos niya yung napanalunan namin. Napatingin ako ng maigi sa lalaki. Sa hindi malamang dahilan, meron akong naramdamang kakaiba sa kanya. Ang sabi pa ng iba, hindi naman daw talaga taga sa amin ang lalaking yun. Kaya medyo nagduda na ako. Nakita kasi ako ng mga sinyales sa lalaking yun. Uy, bakit ba natin sinusundan yung lalaking yan? Iba yung pakiramdam ko sa kanya eh. Pambira ka naman. Hindi mo lang matanggap na merong nakatapat sa'yo. Buang, wala akong pakialam kung natalo ko. Ano ba kasing problema mo sa lalaking yan? Pakiramdam ko kasi aswang siya. Diyos ko naman, pakiramdam mo lang naman pala eh. Wala ka namang ebidensya. Shh, ingay mo. Huwag ka na nga sumama kung marami kang sasabihin. Sige na, sasamahan na kita para malaman ko kung totoo nga ba yung sinasabi mo. Binilisan pa namin ang paglalakad hanggang sa makarating na kami sa sementeryo. Sa dulong bahagi kasi ng baryo namin ay naroon na ang libingan. Lumang sementeryo na yon kung tutuusin.
abandonado na rin. Wala nang nangangalaga. Madilim sa parting ito, Kabanong. Kahit na may poste ng ilaw kasi ay hindi naman malakas. Napatigil kami sa paglalakad nang mapagtantong wala na ang sinusundan namin. Kahit si Francis ay hindi na rin makapaniwala. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Bigla na lang kasing naglaho yung lalaki. O, di ba tiningnan mo na? Nawala, di ba? O, paano ipapaliwanag yun ngayon? Ha? Kailangan ko magpaliwanag? Ewan ko sa'yo. Lutang ka talaga lagi kausap. Mabuti pa, tulungan mo na lang akong hanapin yung lalaki. Kung aswang nga yung lalaki, ano naman ang gagawin natin? Ayan na natin. Baka mamaya mapahamak pa tayo eh. Sinabi ko naman kasi sa'yo na umuwi ka na para hindi ka madamay. Sama ka ng sama eh. Ngayon pa talaga ako pauuwiin. Paano kung ako naman yung sundan ng aswang? Maya-maya, may narinig silang mga kaluskos. Tol, ano yun? Sa likod ka lang. Kumuha na ako ng malaking bato sa gilid. Maigpit lang ang pagkakahawa ko doon. Pero maya-maya lang ay nawala na rin ang mga kaluskos. Nung una, inakala namin na baka bayawak lang yun. Marami-rami na kasi ang bayawak sa parting yun ng sementeryo. Pero laking gulat na lang namin nang biglang merong lumabas na lalaki sa likuran namin. Pagharap namin, nahablot niya si Francis. Nang makita ko ang mukha niya, kitang-kita na aswang talaga ang itsura niya. Nagsalita pa ang aswang na yon at sinabi niya ang pangalan ko kahit si Francis naman ang hawak niya. Hindi na ako nagsayang ng pagkakataon, Kabanong. Binato ko sa mukha ang lalaking aswang. Tinamaan naman siya sa mukha dahilan para mabitiwan niya ang kaibigan ko. Hindi ako si Alfred. Ito si Alfred oh. Siya yung apo ni Mang Densyo. Ay gagi, sira ulo. Sinabi mo pa talaga? Ako ang napagkakamalan eh. Hoy, ikaw aswang! Anong kailangan mo sa akin? Hindi na nagsalita ang aswang na yon. Akmang aatake pa sana siya ulit nang bigla itong mataranta. Tumakbo na yun ng mabilis. Pagtingin namin sa likuran ay kararating lang ni Lolo. Hindi na niya hinabol ang aswang at pinaubaya na lang sa mga kasama niya. Lo! Bakit ka ba nandito? Kanina kasi may nakita kong kahinahinalang lalaki. Kaya yun, sinundan namin at nakumpirma namin na aswang pala talaga. Nasaktan ba kayo? Hindi naman. Pero Lo, ako yata punteriya ng aswang na yun eh. Tama siya, Mang Densyo. Akala kasi ng aswang, ako si Alfred kaya ako yung hinilan niya kanina. Kayong dalawa ha? Umuwi na muna kayo sa bahay. Bilis na! Wala na kaming sinayang na sandali. Agad naman kaming sumunod kay Lolo. Nang makauwi kami ay pinag-usapan namin ang nangyari habang nagkakape. Inuumpisa na ng mga kalaban. Ang alin, Lo? Nagsisimula na silang gumati sa dami ng mga napaslang ko doon. Bakit ako yung punteriya nila? Malamang, ikaw ang uunahin nila kasi ikaw lang naman ang pamilya ko. Di ang mga aswang po pala, mga traidor at duwag. Kasi inuuna nila yung wala naman talagang kasalanan sa kanila eh. Traidor, oo. Madalas, patalikod sila kung lumaban. Pero hindi sila duwag. Matatapang at mababangis sa mga aswang. Sadyang mapanlinlang at tuso lang talaga mga nilalang na yon. Lo, ibig sabihin lang pala nito, nasa alanganin na rin ang buhay ko. Mismo! Ano ang gagawin ko? Ano sa tingin mo? Lo, gusto ko na rin matuto. Maging kagaya nyo. Turuan nyo na kasi ako. Sigurado ka na ba sa sinasabi mo? Hindi biro ang maging kagaya ko, Alfred. Kung ito na lang talaga ang paraan para maprotektahan kita at ang sarili ko, kailangan ko maging kagaya nyo. Pre, hindi ako kasama sa poprotektahan mo. Kaya sumama ka na rin dito para protektahan mo rin ang sarili mo. Gara mo! Wag na uy! Kaimik buhay ko eh. Ang pagharap sa mga aswang,
ay para mo na ring inilalagay sa hukay ang kabilang paa mo. Kaya pag-isipan mo ng maigi ang desisyon mo, Alfred. Hindi naman kita minamadali. Kaya may sapat kang oras para magnilay-nilay. Ang gusto ko lang ngayon, mag-iingat ka palagi. Lalong-lalo na kapag nasa labas ka at hindi mo ako kasama. Tumango na lamang ako bilang tugon sa sinabi ni Lolo. Maya-maya lang din ay pinauwi na namin si Francis. Gusto pa nga sanang magpahatid pero hindi na ako pumayag. Tinamad na rin kasi ako maglakad. At matapos din ang nangyari, nakaramdam na rin ako ng takot. Makalipas pa ang ilang araw, wala naman ang aswang na lumapit sa akin. Hindi ko alam pero pakiramdam ko rin ay nakatulong ang mga pangontra na pinasuot sa akin ni Lolo. Pero ang sabi niya sa akin, huwag kong iasa palagi ang kaligtasan ko sa pangontra sa lahat ng oras. May mga pagkakataon daw kasi na ang mga aswang ay hindi tinatablan. Depende raw sa uri. Kumusta? Anong balita sa pagbumuni-muni mo? Lo, buo na talaga loob ko. Gusto ko na talaga. Kung ganun sumama ka na sa akin bukas. May pupuntahan tayo. Saan ho? May tutugisin na tayong aswang kaagad? Hindi. Meron akong kakausapin na tao. Ayon sa nakarating na impormasyon sa akin, itong tao na ito maraming nalalaman tungkol sa mga aswang. Kaya kailangan kita. Kung ganun palag ako dyan, Lo. Yun lang naman pala Nung umagang yon, Kabanong, bigla na lang akong nasabik. Pakiramdam ko, masayang makisama kay Lolo. Hindi ko pa naiisip ang mga panganib na maaari naming harapin. Kaya para bang isa lang akong bata na tuwang-tuwa dahil meron kaming pupuntahan. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na kami ng bahay. Pero hapon na kaming nakarating sa destinasyon namin. Ang dami pa rin kasi naming dinaanan. Puro sementado na mga bahay dito, Lo Kaya ang sabi nila, may mga kaya na daw mga nakatira dito. Kaya sementado lahat ng bahay. Yun ang sabi nila. Yung pupuntahan po ba natin, kilala nyo? Hindi ko kilala. Pero nababanggit na sa akin ng mga tropa. Sila kasi yung una kong pinapunta. Pero dahil hindi sila nagtagumpay na makakuha ng impormasyon, kinailangan ko ng kumilos. Mahalaga ang kahit na anong impormasyon tungkol sa mga aswang. Kaya hindi tayo dapat nagsasayang ng oras. Naglakad na rin kami papasok ng baryo. Napapatingin pa ako sa bawat madaraanan namin. Mukha namang normal ang mga naroon at wala akong nakitang aswang. Pagdating namin sa bandang gitna ng baryo, tumigil kami sa isang bahay na kulay puti. Malawak ang bakuran, malinis at maraming tanim na kung ano-ano. Eto na nga yun. Sandali lang, Lo. Baka mamaya may aso dyan, makagat ka pa. Aswang nga, ilang beses na akong kinagat, ayos lang Sa aso pa ba ako matatakot? Kumamot na lamang ako ng ulo. Ginalaw na rin kasi ni Lolo o nakasabit na maliit na kampana sa bakuran. Ilang sandali lang, isang matandang babae ang lumabas ng bahay. Kahit matanda na, kita ko ang namumulang labi nito. Meron ding makeup sa muka na parabang nasubsob sa arena sa sobrang puti. Napatingin agad sa akin ang matandang babae na parabang matagal na niya akong kilala. Romana? Ikaw ba si Romana? Oo, ako nga. Bakit? Sino ba kayo? Ako si Mang Densyo, isang albularyo mula sa baryo ng Magdangal. Narito ako para pag-usapan yung tungkol sa mga nalalaman mo sa mga aswang. Sa halip na kay Lolo ang tingin nito, Kabanong, dumako ang tingin niya sa akin. Nakakaramdam ako ng pagkailang noon sa kung papaano niya pasadahan ng buong katawang ko. Kinalabit ko na nga si Lolo. Tila naramdaman din niya ang nararamdaman ko. Pwede ba kitang makausap tungkol sa bagay na yon? Kailangan na kailangan ko mga hawak mong impormasyon.
Dahil ngayon unti-unti na silang nagpaparamdam. Hindi ako nagbibigay ng impormasyon ng libre. Kung gano'n magkano bang kailangan mo? Hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko, halik. Naubobo ako nung mga oras na yon, Kabanong, nang marinig ko ang sinabi ni Aling Romana. Natawa pa ako kasi akala ko si Lolo ang gusto niyang halikan. Natatawa na lang din si Lolo noon. Hindi kasi talaga namin inaasahan ang sasabihin ng matandang babae. Pasensya ka na. Pero ang labi kong ito pagmamay-ari na ng asawa ko. At kahit wala na siya sa mundo, hindi ko ito ibibigay sa iba. Sino ba kasing nagsabi na ikaw ang gusto kong halikan? Nagtindigan ng balahibo ko noon, Kabanong. Nagtago agad ako sa likod ni Lolo. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi niya. Nakangiti pa siya sa akin na malakit. Pero sa halip na maakit ako, nandidiri ako sa kanya. Isang halik, isang impormasyon na katumbas. Halik saan ba? Sa labi. Uy, ano ka swerte? Wala pa nga akong first kiss tapos ikaw gusto mo mauna? Kung ganon, mas masarap pala ang unang halik. Lo, ayoko. Para akong halik sa bangkay niyan. Eto ang sinasabi ko sa iyo, Alfred. Dapat pinag-iisipan mo ng maigi ang pagiging manunugis. Kasi kung ganitong hindi mo kayang magsakripisyo, hindi ka na dapat pumasok sa ganito. Lo naman, paano ko magsasakripisyo ng ganyan? Mas maganda pa yatang magpalapa na lang ako sa aswang kaysa lapain niya yung labi ko. Kaya nga kita'y sinama rito kasi ikaw ang kailangan ko. Ibig sabihin, alam niyo na ito bago pa tayo pumunta rito? Nasabi sa akin ng mga tropa, pero hindi ko naman inakala na totoo pala. O ano, magpapahalik ka ba sa akin o wala kayong makukuhang impormasyon? Apo, isipin mo na lang na ito ang pinakamalaking sakripisyong gagawin mo para sa maraming buhay. Madali lang kasing magsalita para sa inyo. Tingnan nyo nga yan, Lo. Parang inaagnas na yan. Ano, maghihintay pa ba ako? Kapag nagbago ang isip ko, wala na kayong aasahan sa akin. Sa iba na ninyo hanapin ang impormasyon na kailangan ninyo. Apo, magdesisyon ka na. Isipin mo na lang na kapag hindi natin nalaman ang impormasyon na hawak niya baka maraming buhay ang mawala. Pambihira naman, Lo. Talagang kinokonsensya niyo ako. Sige na, Alfred. Sa'yo nakasalalay ang progreso ng misyon nating dalawa. Gusto mong maging ganap na manunugis kagaya ko dito? Dapat, kaya mong tiisin ang mga ganitong sitwasyon. Huminga na lang ako ng malalim. Tumingin ako sa mukha ni Aling Romana. Noong mga sandaling yon, pakiramdam ko ay hahalik ako sa kamatayan. Nakanguso pa ang labi niya kahit na hindi pa naman ako pumapayag. Naiisip ko pa lang na maglalapat ang labi namin na matandang yon para na akong nasusuka. Pero naiisip ko rin ang mga taong umaasa sa ginagawa naming misyon. Isa pa, bago pa lang ako sa larangan kaya yun ang unang pagkakataon na meron akong may aambag. Napalunok ako ng laway, Kabanong. Pumikit ako sandali at saka nagdasal. Saglit lang at dampi lang. Baka naman laplapin mo pa ako. Maglalapat ang labi nating dalawa ng 10 segundo. Ano? 10 segundo? Pambira naman Ano, papayag ka o aayaw na ako? Naubos na ang pasensya ko. Oo na. Visit na buhay to. 10 segundo lang Apo, isipin mo na lang na humalik ka sa puwet ng kalabaw. Dahan-dahan na akong lumapit sa matandang babae, Kabanong. Parang anumang oras masusuntok ko siya dahil sa tingin niya sa akin. Pero kailangan kong tiisin yon. Kailangan kong isugal ng panandalian ng dangal ko. Hinawakan ni Aling Romana ang magkabilang pisngi ko. Naramdaman ko kaagad ang magaspang at kulubot niyang kamay. Kinilabutan ako, pero inisip ko na lang na gagawin ko yon hindi para sa sarili ko, kundi para sa mas maraming tao na umaasa sa kapayapaan. Pagpikit ko ng mga mata ko,
Saka dinikit ni Aling Romana ang kanyang labi sa labi ko. Nagtindigan ang balahibo ko sa buong katawan. Yung 10 segundo na yon, parang sobrang tagal. Nang matapos na ang bilang ni Lolo, tinulak ko kagad si Aling Romana. Walang ya. Kailan ka ba uling nag-toothbrush? Amoy tae ang bibig mo eh. Sus, kunwari ka pa. Gusto mo rin naman. At pwede ba? Huwag ka na ngang maging maarte. Ngayon ka na nga lang nagkaroon ng unang halik nag-iinarte ka pa. Pasalamat ka nga may humalik sa'yo. Ano ho? Pasalamat? Ako magpapasalamat? Kung kasing ganda ka ni Maui Taylor, baka magpasalamat pa ako. Mukha kang ang uugod-ugod na parang pet na kulubot eh. O sige na, tama na yan. Kailangan na namin ng impormasyon na hawak mo. Sige, sumunod kayo sa akin. Kakaiba ang araw na ito. Ang sarap! Makilang ulit akong dumura-dura noong mga sandaling yon, Kabanong. Parang kahit dumura ako ng dumura ay nalalasahan ko pa rin ang labi niya. Pagpasok namin sa bahay niya, ay pinaghandaan niya kami ng mainit na tsaa. Hindi ako uminom kasi baka may pampatulog siyang inilagay doon. Anong nalalaman mo tungkol sa mga aswang? Ang pinuno ng mga aswang ay si Sicario. Sicario? Saan mo naman nalaman ito? Lahat ng sasabihin ko sa inyo ay galing lang din sa mga informant ko. Informant? Hanep. Parang pulis lang ah. Si Sicario ang pinuno. Marami din siyang galamay. Ayon sa mga tao ko, si Sicario mismo ang gumagala-gala para makapaghanap ng baryo na masasakop. Pero meron siyang kanang kamay. Hindi ko alam kung babae o lalaki. Pero ang sabi nila, itong kanang kamay niya, yun na nag-aasikaso ng lahat. Kasama na roon ang paghahanap sa'yo, Densyo. Ibig sabihin uunahin pala talaga nila ako? Oo, uunahin ka naman talaga nila kasi ikaw ang pinakakilalang albularyo dito sa Romblon. Wala ba talaga kayong ideya kung sino o ano man lang yung itsura nung kanang kamay? Kung meron lang di kanina ko pa sinabi. Ano pa yung mga nalalaman mo? Alam ko rin kung saan ang isa nilang kampo. Kampo ng mga aswang? Oo, pero itong natuklasan ng mga tao ko, hindi pa yon ang pinagkukutaan nila. Marami silang lugar, pero yun lang ang nag-iisang nalaman namin. Sabihin mo, saan matatagpuan yung lugar na yon? Ibibigay ko sa iyo mamaya ang address kung saan makikita ang lugar. Pero may kailangan ka pang malaman, Densyo. Kailangang malaman? Ano yon? Kaya kanila gustong patayin ay dahil gusto nilang malaman kung nasaan ang itim na itlog. Itim na itlog? May ganun ba? Ang itim na itlog ay ang galing sa isang itim na sigbin. Ang itim na sigbin ay bibihira lang at pinaniniwalaang ang itlog ng itim na sigbin ay nakakapagbigay ng kakaibang lakas sa kung sino man ang kakain ng itim na itlog. Hindi lang pampalakas ng katawan nila ang itim na itlog. Sinasabi mo bang kulang pa ang kaalaman ko tungkol sa bagay na yon? Ang itim na itlog ay mabisa rin para makagawa ng mga makabago at mas mababangis na aswang. Ibig sabihin, balak din nilang gumawa ng hukbo ng marami at mas malalakas na aswang? Nakuha mo, baby! Huwag mo nga akong tawagin ng ganyan. Kadiri! Ang problema, hindi ko rin naman alam kung nasaan ang itim na itlog. Alam mo ba kung nasaan? Hindi ko rin alam. Kaya nga dapat maunahan ninyo ang mga aswang na mahanap yon. Dahil kapag yon ay napunta sa kanilang kamay, mas mahihirapan na kayong manalo sa haharapin nyong laban. Nakita kong bumuntong hininga na lang din si Lolo. Sa buong buhay ko, yun ang unang beses na nakita ko siyang parang kinakabahan. Kadalasan kasi, nagagawa niya pang magyabang kapag meron silang kailangang paslangin na aswang. Marami pa silang napag-usapan ni Aling Romana pero hindi naman na ganoon kaimportante. Kaya mga ilang sandali lang ay natapos na rin sila.
Bumuntong hininga na lang ako dahil tumitingin-tingin pa rin sa akin ang matandang babae. Kinikilabutan talaga ako kapag naalala ko ang bagay na yon. Magaling ang ginawa mo kanina, ha? Kung hindi dahil sa'yo, hindi natin malalaman kung ano ang tunay na pakay ng mga aswang. Lo, first kiss ang nawala sa akin. Kasalanan mo to eh. Hoy, ayaw mo nun. Hindi mo basta makakalimutan ang unang halik mo. Huwag ka na nga lang maingay, Lo. Baka naman sabihin mo pa to kay Francis, ha? Abay, oo naman. Makakaasa kang si Francis lang ang makakaalam. Doon naman. Nako, biro lang naman ko talaga, oh. Pareho na lamang kaming natawan ni Lolo noong mga oras na yon. Mga bandang tanghali, nakabalik na rin kami sa baryo namin. Nanakitang pa ako sa kakalakad. Wala na kasi kaming nasakyang pabalik dahil gumarahay muna ang mga tricycle driver. Pagbukas namin ng bahay namin, nagulat ako nang merong kaming abutan na matangkad na lalaki. Nakaupo siya sa katre. Nakadikwatro na akala mo pagmamay-ari niya ang bahay. Sino ka? Hindi ako sinuka, iniri ako. Lo, sino naman to? Si Dabong, ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ko sa samahan. Akala ko ba ako ang kanang kamay mo? Joe! Yap, yo! Ako ang kanang kamay ni Mang Densyo. Kung gusto mo, ikaw na lang ang kaliwang paa. Lo, palabasin mo na nga to. Dabong, paano ka nakapasok dito nakakandado naman tong harapan? Nakabukas naman yung bintana nyo sa likuran. Hindi mo sinara? Nakalimutan ko, Lo eh. Ay, ano bang kailangan mo? Meron lang naman akong mahalagang balita. Mahalagang balita? Oo, sobrang halaga. Mas mahalaga pa sa apo mo. Hoy, umayos ka sa pananalita mo ha. Kahit mas matangkad ka sa akin, kaya kitang balyahin. Oh, kalma ka lang. Ayaw kong manakit ngayon eh. Ano ba yung magandang balita na sinasabi mo? May mga napas lang kaming aswang sa kabilang nayon. Napas lang na namin yung pinapahabol mo sa akin. Ay mabuti na bang kung ganon? Alfred, yun yung aswang na umatake sa inyo ni Francis. Patay na. Dapat ka magpasalamat sa akin kasi pinangunahan ko yun. Ha? Ay, di salamat. Total, nandito ka na naman. Dito ka na rin kumain. Hinila ko si Lolo palabas ng bahay namin. Sa mukha pa lang kasi ng lalaking nasa bahay namin noon, parang hindi na mapagkakatiwalaan. Parang hindi gagawa na mabuti. Lo, sigurado ba kayo sa lalaking yon? Parang hindi mapagkakatiwalaan yung mukha eh. Matagal ko lang kilala si Dabong. Wala kang dapat ikabahala sa kanya. Hindi ba magnanakaw yan? Hindi naman. Matino naman siyang tao. Pero buraot nga lang. Buraot? Oo, buraot. Madalas mangingin ng kung ano-ano kahit na meron naman siyang pera. Oh, tara na. Maganda na tayo ng makakain. Napailing na lang ako nung sandaling yun, Kabanong. Kahit na hindi ako komportable na merong ibang tao sa bahay, kailangan kong tiisin yun dahil bisita yun ni Lolo. Pero hindi ko maiwasang hindi mainggit. Parang mas pinagkakatiwalaan pa kasi siya ni Lolo kaysa sa akin. Kaya mula nung araw na yon, tinaga ko sa isipan ko na magiging magaling din ako kagaya nila. Isang linggo ang nakalipas, wala akong ibang ginawa kundi ang magsanay at mag-aral tungkol sa mga ginagawa ng isang manunugis. Nabibigla na nga lang din si Lolo na marami na rin akong nalalaman. Aalis kayo ba maya ni Dabong ha? Sasama ka sa kanya. Ho? Bakit naman ako sasama sa kanya? Kailangan mo siyang samahan kasi mabibigat ang kukunin ninyo. Kaya niya na yun. Mga itak ang kukunin niya. Hindi niya kakayanin kung 2 sakong bitbit niya tapos matatalim pang nasa loob. Kung kayanin man niya, ay baka abutin siya ng siyam-siyam. Laking tao naman nun eh. Bakit ba ayaw mo sa kanya? Hindi ko talaga sa trip na nandito siya eh. Sos, nagsiselos ka ba na siya ang kanang kamay ko? Yang sabi niyo kasi sa akin, ako ang kanang kamay niyo. Tapos, meron ka na palang kanang kamay.
mas maalam si Dabong kaysa sa'yo. Dahil noon pa man manunugis na siya. At ang mga taong maraming kaalaman ang mas nagiging epektibo. Hindi pala ako epektibo. Hindi naman sa ganon. Ang sinasabi ko lang, marami-rami ka pang aaralin. Huwag kayong mag-alala, Lo. Papatunayan ko sa inyo na pwede mo rin akong maging kanang kamay. Masama ang loob ko nung oras na yon. Kaya bago pa humaba ang usapan, naisipan ko na lang na umalis. Pinuntahan ko na lang ang kaibigan kong si Francis. Wala rin naman kasi akong ganang magbilyar nung oras na yon. Anong sinabi mo? Hindi ka na paborito ng lolo mo? Para ka naman bata na nagmamaktol, pre. Anong parang batang nagmamaktol? Nakakainis kasi. Bigla-bigla na lang dumating yun sa buhay namin. Parang nasasapawan tuloy ako. Anong nasaasapawan? Magaling talaga siguro yun kaya hindi ka magawang pagkatiwalaan ng lolo mo. Huy, kaibigan ba talaga kita o hindi? Bakit parang hindi mo naman ako kinakampihan? Hindi naman kasi kalaban yung Dabong eh. Kakampi nyo siya. Pride mo lang talaga yung kalaban mo. Hindi mo matanggap na may mas magaling sa'yo. Hindi mo matanggap na mas sumahanga ang lolo mo ron kaysa sa'yo. Pero pre sa halip na tinuturing mo siyang kakompetensya, ituring mo siyang kakampi. Kasi wala kayong matatapos sa trabaho kung kalaban ang tingin mo sa kanya na dapat kaibigan. Ay nako, ewan ko sa'yo. Basta, hindi lang talaga siguro ako sanay na merong ibang napapansin ng lolo ko. Bumuntong hininga na lamang ako. Naiintindihan ko naman ang punto ni Francis. Totoo naman ang mga sinabi niya. Pero sadyang mahirap lang talaga sigurong tanggapin ang katotohanang hindi sa lahat ng oras ay tayo ang magaling. Matapos namin mag-usap ni Francis, kahit na papaano ay nalinawan ako. Naging kalmado na rin ang utak ko. Bandang hapon naman, dumating si Dabong. Sa labas pa lang, nakikita ko na kagad ang nakakairita niyang mukha. Oh, Alfred! Magsapatos ka na, aalis na tayo. Bakit kailangan magsapatos? Ikaw nga nakatsinelas lang. Magsapatos ka para mukha kang lihito mong runner. Tatakbo kapag nagkagulo. Lo, pagsabihan mo nga to. Ay, haba na yan. Ang mabuti pa umalis na kayo. Kailangan na mamayang gabi ang mga itak para maibigay na sa iba natin mga kasama. Di tara na. Baka mamaya abutan pa tayo ng ulan. Bumuntong hininga na lang ako ng mga sandaling yon. Hindi ko na lang pinansin ang mga sinabi niya. Nang makasakay na kami ay tumingin na lang ako sa malayo kahit na daldal siya ng daldal. Halos 1 oras din ang biyahe namin. Hindi naman sobrang layo pero bumagal lang kami dahil sa malulubak naming nadaraanan. Oh, nandito na tayo. Anong lugar to? Baryo to ng San Isidro. Dito talaga kinukuha yung mga dekalidad na mga itak. Akala ko ba sa bayan? Bayan? Baryong natatandaan kong sinabi ni Mang Densyo. Bungol ka talaga. Ay naku, dami pang satsat. Tara na nga. Nauna na akong naglakad papasok sa baryong yon. Pero bigla ko na lang nakabanggaan ng isang babae. Muntikan pa siyang matumba. Pero buti na lang ay nasalo siya kagad ni Dabong. Ayos ka lang ba, miss? Pasensya ka na sa kasama ko, Kasi hindi gumagana yata yung mata niya Ayos lang ako. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ako tumitingin sa dinaraanan ko. Buti na lang alam mo. Pasensya na talaga Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, miss. Kasalanan yun ng kasama ko dahil siya ang... Hoy, huwag kang pasikat. Nakakita ka lang ng babae, nagiging makata ka na. Makata naman talaga ako Makata ang puso ko sa mga kababaihan na kagaya niya. Kung ikaw, hindi ko kagaya, marahil ay isa kang taksil na. Huwag na kayo mag-away. Magkapatid kayo. Dapat magmahalan kayo. Ha? Sa mukha niyang yan, iisipin mo magkapatid kami? Ikaw yata bulag, miss Hindi ba kayo magkapatid? Malabong magkaroon ako ng kapatid na mahina, no? Kung kanina ka pa umalis, miss, di sana tapos na usapan. Huwag mo siyang intindihin, Binibini.
Akong tingnan mo. Nais kong malaman ang iyong pangalan. Ano ang pangalan ng isang kagaya mo? Rizal? Rizal ang pangalan ko. Dabong naman ang aking pangalan. Isang pangalan na nagmula sa pinakamabangis na mandirigma ng norte. Bida-bida, mayabang, papansin. O sige na, aalis na ako. Pasensya na ulit kung hindi ako nakatingin kasalanan ko. Teka, sandali. Bakit? Maari mo bang ituro sa amin kung saan ang bahay ni Mang Tokek? Hindi ko siya kilala Bago lang din kasi ako dito sa baryong to. Ganun ba, Binibini? Walang problema. Ako na ang bahala. Ngumiti na sa amin ang malapad ang babae. Aminado kong maganda talaga siya. Maputi, makinis ang balat. Parang hindi man lang tinatabla ng tigyawat ang muka. Nang maglakad na yun papalayo, napansin naman namin ang magandang hubog ng katawan nun. Parang asong naglalaway naman si Dabong habang pinagmamasdan ng babae na papalayo. Hindi pa siya matatauhan kung hindi ko tatapikin ng malakas sa balikat. Uy, kung makatapi ka naman sa balikat ko, parang close tayong dalawa. Para ka kasing asong baliw dyan Nauna na ako naglakad at hindi ko na siya hinintay pa. Sumunod din naman siya kaagad. Mga ilang sandali lang, nakita na rin namin ang bahay na matandang si Tokek. Paglapit namin doon, ay tumingin pa siya sa amin ng seryoso. Pinasadaan niya kami mula ulo hanggang paa. Pinadala kami rito ni Mang Densyo para kunin yung mga itak na binili ng samahan namin. Tumingin na masama sa amin na matanda. Pero sinenyasan niya lang kami na sumunod. Dinala niya kami sa maliit na warehouse. Nakalatag na sa mahabang lamesa ang mga bagong gawang itak. Meron pang mga disenyo sa hawakan. Palima kong namangha sa mga nakikita ko. Yung kasi ang unang beses na nakakita ko ng ganong karaming itak. Yan lahat ang gagamitin ng mga kasama natin sa pakikipaglaban. Bakit kailangan bumili? Wala na ba yung mga lumang itak? Taon-taon kailangan palitan ng mga lumang itak. Kasi mga bago, idinadaan pa sila sa mga ritual para mas maging epektibong panlaban sa mga masasamang nilalang. Ritual? Ano mangyayari? Magkakaroon ng kapangyarihan? Bakit ka natatawa sa kapangyarihan? Hindi mo ba alam na si Mang Densyo may kapangyarihan? Ha? Kapangyarihan? Anong pinagsasabi mo? Wala ka pala talagang alam no? Anong kapangyarihan ni Lolo? Mas maganda sana, ikaw na lang ang magtanong sa kanya. Wala akong karapatan na sabihin sa'yo kung ano man yun. Lumapit na lamang si Dabong sa mga itak. Habang ako naman, naiwang nakatayo habang napapaisip. Nung oras na yon, pakiramdam ko naman ay nagsasabi ng totoo si Dabong tungkol sa kapangyarihan ni Lolo. Unang beses ko lang kasing nakitang mukha niya na seryoso. Parang yun din ang unang pagkakataon na may nasabi siyang matino. Matapos naming usisain ang mga itak, ay agad na rin naming binalot isa-isa ng tela. Inilagay namin sa mga sako. Nang magkaabutan na ng kabuang bayad ay umalis na rin kami. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Dabong. Nang makabalik naman na kami sa baryo, sa bahay namin mismo ibinagsak ang mga bagong itak. Wala si Lolo nung oras na yon, kaya kami na lang muna ang nagsalansan. Pagsapit ng gabi, dumating ang mga manunugis mula sa iba't ibang baryo. Dito na nagsimulang ipamigay ni Lolo ang mga itak. Habang ako, hindi ko alam kung bakit wala akong natanggap noon. Sige lang mga kasama, makakauwi na kayo. Ipapatawag ko na lang kayo kapag may mga dapat pa tayong pag-usapan. Naglakad na rin palis ang ibang manunugis. Gabi na sila natapos sa pag-uusap, habang ako nagmumukmuk lang sa loob ng bahay. Hindi ko kasi matanggap na wala akong natanggap na sandata. Halos lahat meron, pero ako, hindi man lang ako naalala ni Lolo. Nasa loob lang ako, nagbabasa ng kung ano-ano nang pumasok na si Lolo. Nilapitan niya ako at tinabihan sa katre. Tahimik lang ako. Hindi ko siya kinikibo. Alam ko kung bakit ka tahimik.
iniisip mo ba kung bakit hindi kita binigyan ng sandata? Tinigil ko sandali ang ginagawa ko. Tumingin ako sa kanya ng seryoso. Napansin ko na medyo natatawa siya, kaya mas lalo kong nainis. Tumayo ako sa harapan niya at binitiwan ng libro. Anong nakakatawa, Lo? Napapansin ko, parang wala ka naman pakialam sa akin eh. Ginagawa ko makakaya ko para maging kagaya nyo. Pero ngayon, pinagmumukha nyo akong tanga. Hintay ako ng hintay, pero wala naman pala ako napala. Naiintindihan kita. Pero bago ka magalit sa akin, sumunod ka muna sa akin. Oh, saan naman tayo pupunta? Basta, sumunod ka sa akin para maintindihan mo kung bakit hindi kita binigyan ng sandata kanina. Dahil sa kuryosidad, sinundan ko na lang si Lolo. Naglakad kami noon patungo sa dulo ng baryo kung saan naroon ang abandonadong sementeryo. Habang nadadaanan namin ang mga lumang puntod at nicho, hindi ko maiwasang hindi mawirduhan kay Lolo. Hindi kasi siya nagsasalita. Tahimik lang habang nakatingin sa dinaraanan namin. At parang hindi niya rin ako naririnig. Ilang sandali pa, tumigil na kami sa harapan ng isang malaking puntod. Naunang naglakad si Lolo patungo sa likuran nun. Ako naman ay nakatigil lang. Lo, anong gagawin niyo dyan? Sumama ka na lang kung gusto mong malaman. Papasok ka sa nichong yan? Ano bang meron sa likod niyan? Ang kulit mo. Sumama ka na nga lang. Napapailing na lang ako. Kahit na nahihiwagaan na ako noong mga oras na yon, ay sinundan ko na lang din siya. Pagtingin ko sa likuran ng nicho, may nakita akong maliit na pinto doon. Hindi ko inakala na meron palang daan doon pababa. Namangha ako, kasi sa mga pelikula ko lang nakikita mga ganon. Pagbaba namin doon, may sinindihan lang si Lolo na malaking gasera. Bumungad sa akin ang tila isang kwarto na maraming nakasabit na sandata sa mga pader. Naroon din ang ibang kasuotan na parang ginamit pa ng mga sinaunang Pilipino. Hindi ko inakala na may ganito ka palang tinatago, Lo. Mula pagkabata ko, wala kang nasabi na ganito ah. Marami akong hindi sinasabi sa iyo noon dahil wala ka pa sa tamang edad. Bakit ngayon? Kaya niyo ba to sinasabi sa akin kasi tingin niyo nasa tamang edad na ako? Hindi. Sinasabi ko ito sa iyo kasi alam kong handa ka na. Ano po yung mga yan? Parang panahon pa ng Kastila yung mga kasuotan na yan eh. Etong isa, yan ang huling suot ng unang manunugis dito sa Romblon. Kinuha yung kasuotan na yan nang maagnas na siya sa ilalim ng lupa. Ito namang tatlo, yan ang damit ng tatlong alalay niya. Ang tatlong alalay niya na hindi siya iniwan hanggang sa kamatayan. Ganun ba? Ano naman meron at bakit niyo ako dinala rito? Kasi, ibibigay ko sa iyo ang karapat-dapat na sandata para sa iyo. Eto, isang katana. Teka, bakit putol yan? Hindi yan putol. Tingnan mo itong bandang gitna. Mula rito sa dulo hanggang dito sa gitna. Yan lang ang talim niyan. Mula gitna pababa. Hindi na yan kasama. Itong dalawa ay ipinagdurugtong ng tornilyo. Kakaiba pala yan ah. Ito ang ginagamit ko noon. Alam kong kaya mong gamitin ito dahil bukal ang puso mo. Bakit hindi na yan yung ginagamit nyo? Dahil hindi na ako kinikilala na katanang yan bilang amo niya. Ho? Nangingilala to? Ano to, may buhay? Bakit? Akala mo ba bibigyan kita ng katana na pangkaraniwan? Malakas yan. Hindi yan basta-basta. May buhay. Parang tao rin. Teka Lo, windang ako eh. Sige, ano pa yung sasabihin nyo? Kaya hindi ko na yan nagagamit dahil sa nangyari noon. Isang malakas na aswang ang nakalabang ko noong araw. Binata pa ako.
muntikan na ako mamatay. Pero may isang elemento ang nagligtas sa akin. Isang demonyo. Dahil iniligtas niya ako, parang naging utang ko ang buhay ko sa kanya. Bilang kabayaran, para makaalis siya sa pagkakakulong sa isang matandang puno, pumasok siya sa katawan ko. Ano ho? Ibig sabihin, may demonyo sa katawan nyo? Oo, pero ang demonyong nasa loob ng katawan ko ay hindi naman masama. Ano? Teka. Nalalabuan ako eh. Demonyong hindi masama? Ano yun? Meron ba nun? Ibig kong sabihin, dati siyang anghel na naging demonyo dahil sa sumpa ng mga bathala. Ang demonyong nasa loob ko ay parang naging gabay ko na rin sa paglipas ng panahon. Ilang beses na akong naghingalo, pero ilang beses din akong nabuhay. Lahat ng iyon dahil sa kanya. Para ka palang immortal eh, no? Ayos naman pala yan, Lo. Pero meron din naman itong masamang epekto. Nako naman. Ano naman yun? Kung minsan, nararamdaman ko na lang na parang may mga gusto kong gawin. Mga bagay na hindi magagawa ng isang normal na tao. Kagaya na lang ng pumatay. Akala ko ba dating anghel yung demonyo na nasa katawan nyo? Oo, pero dahil naging demonyo na siya, mas lamang ang kasamaan sa kanya. Mabuti na lang sa paglipas ng mga panahon, nagagawa ko na ring pagharian ng sarili kong katawan. Minsan, nararamdaman ko na parang sasakupin niya ang katawan ko. Pero nagagawa ko rin naman kagad ng paraan para hindi niya ako makontrol. Malaki rin naman ang naitutulong niya sa akin. Ang kapangyarihan niya ang nagagamit ko kapag may mga nakakalaban akong bigating aswang. Lo, sigurado ba kayong ayos lang kayo? Nag-aalala kasi ako para sa inyo eh. Ngayong nalaman ko na yung tinatago nyo, nababahala ako na baka yung nasa katawan pa ninyong maging dahilan para mapahama kayo. Ayos lang naman ako. Matagal ko naman ng kontrolado ang sarili kong katawan, kaya wala kang dapat ikabahala. Kailan ba mawawala yung demonyong yan sa loob ng katawan nyo? Hindi ko rin alam. Siguro kapag nakahanap na siya ng bagong malilipatan. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ko, Kabanong. Pakiramdam ko noong mga oras na yon ay mamumuti ang lahat ng buhok ko sa katawan. Sobra ako nawindang. Sobra akong nakonsumi sa mga kaganapan. Ang bilis ng mga eksena at nagsasabay-sabay pa lahat ng mga lumulutang na sikreto. Tinanggap ko ang katana na bigay ni Lolo. Nawala ng tampo ko sa kanya. Natuwa ako kasi espesyal na sandata pala ang bibigay niya sa akin. Nang umalis na kami roon, hindi pa rin maalis sa mga mata ko sa sandata hanggang sa makauwi na kami. Ang sabi ni Lolo, magagamit ko raw ang sandatang yon dahil habang tumatagal, palapit na ng palapit ang nakaambang labanan ng mga aswang at manunugis. Uy, bisit ka oh. Magugulutin ka pala. Iwas-iwas ka sa pagkakape. Bakit ka ba nanggugulat? Anong oras na oh? Anong kailangan mo? Muntikan na akong atakin sa puso ng mga sandaling yon. Bigla na lang kasing lumitaw sa bintana si Dabong. Buti na lang ay hindi ko siya tinagaan ng katana. Sumama ka sa akin. Dali. Ha? Meron ako namataan na aswang sa isang liblib na lugar kung saan may nakatirik na bahay. Sumama ka para masubukan natin lahat ng ininsayo mo at para masubukan natin yung katana mo. Ayoko. Wala naman sinabi si Lolo sa akin na pwede akong... Sige na, Alfred. Sumama ka na. Napakamot na lang ako sa ulo nang biglang nagising pala si Lolo. Pumayag siya sa gusto ni Dabong. Kahit na kinakabahan, sumama ako sa kanya. Dala ko ang katana. Magkahalong pagkasabik at pangamba ang nararamdaman ko. Kahit kasi nag-iinsayo at nag-aral na ako ng ilang araw, hindi ko rin pwedeng ikaila na iba rin talaga kapag marami ng karanasan.
Ganyan na ganyan din ang pakiramdam ko nung unang beses akong isinama ni Mang Densyo. Kinakabahan. Pero kapag nasa labanan ka na, mawawala rin yan. Sabihin mo nga sa akin, anong klase makipaglaban si Lolo? Baka kapag nakita mo, humanga ka lalo. Kahit na may edad na lolo mo, sobrang galing, sobrang bilis. Dahil nga sa kapangyarihan na meron sa katawan niya. Hindi siya magawang tamaan ng mga aswang eh. Maliban na lang kapag malakas din yung kalaban niya. Gusto ko rin maging kagaya ni Lolo. Bukod sa gusto mong maging kagaya niya, may mas malalim ka bang dahilan? Kaya mo ginustong maging manunugis? Hindi ko alam. Basta sa ngayon, gusto ko maging kagaya niya. Kung gusto mong maging kasing galing niya ng mas mabilis, dapat alam mo ang pinakadahilan kung bakit gusto mong maging manunugis. Kasi, yun din ang ginawa ni Mang Densyo. Kaya siya kinilala bilang pinakamabangis na birador ng aswang. Noong mga sandaling yon, tila saka ko lang napagtanto kung gaano kasikat at kilala ang lolo ko. Alam ko kasi noon, pangkaraniwang manunugis lang siya. Akala ko normal lang na maraming napapatay na aswang si lolo. Pero hindi ko alam na matagal na pala talaga siyang tinitingala ng karamihan at matagal na rin siyang kinatatakutan ng mga aswang. Hindi nagtagal, narating na rin namin ang sinasabi ni Daboy na bahay. Nakatirik nga yon sa liblib na lugar. Napapalibutan na nagtataas ang punong kahoy. Yan ang bahay ng mga aswang. Sa nakarating na impormasyon sa akin, kasama sila sa samahan ni Sicario, yung pinuno ng mga aswang. Ang gagawin natin, may ititira tayong buhay sa kanila. Kahit isa lang. Pipilitin natin kumanta kung nasaan yung totoong kuta nila. Di ba, alam na natin yung kuta nila? Hindi ka talaga nakikinig ng maigi, no? Yung sinabi ni Aling Romana, isa lang yun sa mga kuta ng mga aswang. Hindi pa yun yung pinakalungga nila. Ay nako, ituon mo na nga atensyon mo sa gagawin natin. Huminga na ako ng malalim, Kabanong. Maigpit na ang hawak ko sa katana. Mga ilang sandali lang, pinangunahan ni Dabong ang paglapit sa bahay. Kaswal siyang kumatok sa pintuan, habang ako, nasa likuran lang niya, nagbabantay sa paligid. Opo! May tao ba dyan? Makikitain lang po. Itong kasama ko kasi, may igit na sa brief niya. Tao po! Uy, pinagsasabi mo dyan. Maayos lang ha. Makisakay ka na lang. Sa ilang beses na katok na ginawa ni Dabong, ay bumukas na rin ang pintuan. Hindi pa man nagsasalita ang lalaki, tinaga na agad ni Dabong yun. Nakailag ang lalaki, sinarado ang pinto at kaming dalawa ay dumistansya kaagad. Buwang ka talaga yun, no? Kung pinalabas mo na muna sa bahay nila para mas madali mong tinamaan, di mas maganda. Wala na eh. Nangyari na. Move on ka agad. Sira ulo. Tingnan mo, pinalilibutan na tayo. Ilan ang mga yan? Huwag kang matakot. Malakas na sandata yung hawak mo eh. Hindi na ako nagsalita. Magkatalikuran na kami nung oras na yon. Maya-maya lang ay bigla na lang tumakbo si Dabong palapit sa mga aswang. Naiwan ako mag-isa sa gitna. Hindi ko alam ang gagawin ko nung una. Hanggang sa nakita ko na lang siyang nakikipagsabayan na. Nagkaroon na ako ng dahilan para kalabanin na rin ang mga aswang. Gusto kong patunayan sa kanya noon na malaki na ang pinagbago ko mula nung una niya akong nakilala. Visit kayo mga aswang kayo! Yan! Sige! Marami pa pala sila eh! Mukhang patibong lang yata itong ginawa natin ah. Mas maganda nga yan eh, para mas lalo tayo magkaroon ng magandang laban. Buang! Huminga ako ng malalim at saka itinoon na lang ang atensyon sa mga aswang. Hinawakan ko ng maayos ang katana. Nang sabay-sabay na silang umatake, hinagupit ko ng malakas ang sandata ko. Hindi ko na namalayan na nakagawa pala ako ng isang malakas na hangin na nagmula sa katana. Bumulagta lahat ng mga aswang. Sumirit ang dugo sa katawan nila kahit na di naman dumampi ang talim ng sandata ko. Gagi! Angas! Ang lupit ah! Anong nangyari? Paano ko nagawa yun? Sabi ko naman sa'yo, di ba?
Kakaiba't malakas talaga yung sandatang yan ni Mang Densyo. Ikaw na ang tagapagbanan yan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi uwi na. Wala na tayo makakausap dito. Lahat pinatay mo eh. Napamali ko bang mamamatay silang lahat sa ginawa ko? O ngayon alam mo na talaga na hindi pangkaraniwan yung katana na yan. Kaya dapat aralin mo rin yan ha. Marami ka maliligtas na buhay dahil dyan. Oh, tulungan mo na lang ako. Anong gagawin? Ipapasok natin dun sa bahay itong mga bangkay ng aswang. Tapos sisilaban natin yung bahay na yan. Teka, parang brutal naman yata yun. Yan ang hindi dapat ugaliin. Ang maawa sa mga aswang. Alam mo, lahat ng aswang salot. Kaya dapat matigas ang puso mo sa kanila. Tara na. Sinunod ko na lang ang sinabi niya, Kabanong. Habang tumatagal, nagiging maganda na rin ang samahan namin ni Dabong. Nagiging kasundo ko na rin siya. Pero paminsan-minsan, nagtatalo pa rin naman kami. Nagdesisyon kaming umuwi na lang kagad sa Baryo Magdangal. Sabik na sabik akong ibinalita kay Lolo ang nagawa ko. Pero malayo pa lang, natatanaw ko na kaagad na maraming tao sa harapan ng bahay namin. Hindi ko alam bakit bigla na lang akong kinabahan. Pakiramdam ko, merong masamang nangyari. Kaya naman, dali-dali akong tumakbo palapit doon. Dinatnan ko ang katawang nakahandusay sa bakuran namin. Mga 6 sila. At nang tingnan ko mga muka, doon ko na napagtanto na mga aswang pala yun. Dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. Inabutan ko si Lolo na nilalagyan na ng benda ang kamay niya. Lo, anong nangyari? Ayun, may mga nagtangka sa buhay ko. Kaso, hindi nila alam na hindi nila ako kaya. Wala to, nasugatan lang ako ng kaunti. Ikaw lang mag-isa laban sa mga salot na yon? Bakit? Hindi ka makapaniwala. Huwag ka mag-alala. Ipapakita ko rin sa iyo sa susunod kung paano ako makipaglaban. Mang Densyo, sino maglilinis sa mga kalat mo sa labas? Tinawag ko na yung mga tropa. Hahakutin nila yung mga katawan sa labas at sa gubat na lang nila susunugin. Kayo, kumusta naman pala yung lakad nyo? Wala kaming napakante. Pinatay ni Alfred lahat eh. Isang ganun niya lang oh. Wung! Patay! Hindi ko rin inaasahan na magagawa ko yun. Nagulat din ako, Lo. Kung ganon, magaling ang ginawa mo. Ikaw talaga ang karapat-dapat na gumamit niyan. Ano na mangyayari? Ano nang susunod natin gagawin? Maganda na kayo. Dahil bukas na bukas din, lalarga na tayo para puntahan ang isa sa mga kuta ng mga aswang. Mga ilang sandali lang, dumating na rin ang mga kukuha ng bangkay ng mga aswang. Nakapagpahinga na rin kami ng mga oras na yon. Habang nakasandal ako sa dingding, napatingin na lang ako sa tako sa gilid. Ang tako na palagi kong ginagamit sa bilyar. Mula kasi na maging manunugis na ako, hindi na ako nakakapaglaro. Para kasing wala na akong ibang iniisip kundi ang mga aswang. Kinabukasan ng umaga, inutusan ako ni Lolo na mamili ng mga prutas na pwedeng ibaon sa paglusob namin. Habang nasa palengke ako, hindi ko inaasahan ang babaeng nakita namin sa isang baryo, si Rosal. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya sa baryo namin. Basta nakita ko na lang na meron siyang daladala na kung ano. Hindi ko na sana papansinin pero bigla niya akong hinarang. Uy, di ba ikaw yung kasama ni Dabong? Ano naman? Dito ka ba nakatira? Oo, bakit? Dito rin ako nakatira eh. Akala ko doon ka nakatira sa baryo kung saan ka namin nakita. Lumipat na kasi ako dito. Saan ka pala pupunta? Wala ka na ron. Ang sungit mo naman. Huwag mo akong kausapin, hindi kita kilala. Hindi ba pwedeng maging magkaibigan tayo? Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hawakan sa dibdib. Napatingin ako sa mga mata niya. Makahulugan ang tingin niya sa akin. Mabilis ang mga pangyayari, Kabanong. Naramdaman ko na lang na makalapat na ang labi namin. At para bang wala na akong pakialam sa paligid. Nung oras na yon, nawala na ako sa sarili ko. Naging sunod-sunuran ako sa kanya. Hawak niya ang kamay ko habang naglalakad kami.
Saka lang ako natauhan ng may maapakan akong matulis. Nasugatan ng paa ko. Pagtingin ko sa paligid, nasa kagubatan na kami. Agad akong lumayo sa kanya. Nagtataka, nababahala. Sinuyod ko ng tingin ng paligid. Hindi pamilyar sa akin ang buong lugar. Kinuha ko ang sanga at tinutok sa kanya. Anong ginawa mo sa akin? Sino ka? Paano mo ako dinala rito nang hindi ko namamalayan? Ha? Ikaw ang sumama at pumilit sa akin na magpunta rito. Ang sabi mo sa akin may gagawin tayong dalawa na medyo bastos. Tumigil ka! Wala akong natatanda na may sinabi akong ganyan, ha? Totoo ang sinabi ko. Paano naman kita madadala rito nang hindi ka pumapayag? Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko, meron kang ginawa sa akin na kakaiba. Kakaiba? Ano sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ako na nga ang pumayag sa gusto mo tapos ngayon, parang ako pa yung may balak na masama sa'yo. Baka ikaw ang may gagawin sa akin. Tigilan mo ako, ha? Hindi mo ako maluloko. Kung si Dabong, oo, maluloko mo yun. Tanga yun Pero ako, managinip ka ng gising. Hindi kita niloloko. Totoo naman talaga ang sinasabi ko Hindi ka tao. Ha? Anong hindi tao? Mukha ba akong aso? Mas masahol ka pa sa aso. Aswang! Alfred, ayos ka lang ba? Yun mga naiisip mo, hindi na normal Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ha? Sinabi sa akin Wala siyang sinasabi sa'yo. Ha? Meron Isa ka siguro sa mga pinadala ni Sicario para patayin ako, no? Napabaliw ka na yata. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya nang hagupitin ko siya ng hawak kong sanga. Dahil matalim ang bandang dulo noon ay nasugatan ko siya sa muka. Dito ko na nakita kung papaanong nagbago ang reaksyon ng kanya muka. O di ba tama ako? Hindi ka tao? Isa kang aswang? Ginagawa ko lahat para walang masaktan ngayon. Pero ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito. O bakit? Tingin mo naman matatakot ako sa'yo? Oo, dapat kang matakot kasi wala kang dalang kahit na anong armas. Noong mga oras na yon kabanong ay saka ko lang napagtanto na ang tanging magagawa ko lang sa kanya noon ay sapakin siya sa muka. Hindi ko dala ang katana ko. Naalala ko na bibili lang pala sana ako sa palengke noon. Humigpit ang hawak ko sa sanga. Kahit na alam kong wala rin namang magagawa ang sanga na yon, hindi pa rin ako nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Ano naman? Kung ano man ang binabalak mo sa akin, hindi ko hayaang magawa mo yun. Nang ganun-ganun na lang. Sige, tingnan natin kung kakayanin mo ang gagawin ko sa'yo. Biglang nagbagong itsura ng pagmumukha niya. Nawala ng kagandahan nito. Kumulubot ang mukha nito. Dumami rin ang balahibo nitong itim sa katawan. Lumundag siya palapit sa akin. Hinampas ko siya ng sanga sa mukha. Pero naputo lang yon. Nang mahawakan ko siya sa balikat, sinuntok ko siya sa panga. Pero parang hindi siya tinablan. Kaya ang ginawa ko, dinakma ko ang dibdib niya. Malambot. Kahit ako nagulat din sa ginawa ko. Pero dahil doon, tila nawala siya sa sariling wisyo. Sinamantala ko ang pagkakataon kaya tinusok ko ang mga mata niya gamit ang daliri ko. Batid kong wala akong magiging laban sa kanya. Kaya noong mga oras na yon, mas pinili ko na lang na tumakbo. Nilakihan ko ang bawat takbang ko. Pero sadyang mabilis ang babaeng aswang. Agad niya akong nasundan at naharangan. Kahit pipikit-pikit ang mga mata niya, ay malakas naman ang kanyang pakiramdam. Talagang ginagalit mo ako Subukan mo lumapit. Dadakmain ko ulit yan. Bago mo matakma to, datakmain ko rin yung mukha mo. Oh, baka nakakalimutan mo. Bawal mo akong patayin, di ba? Gusto ng pinuno nyo na bihagin lang ako para gamitin laban sa lolo ko. Oh, alam ko no. Ganun ang plano ninyo. Sa sinabi kong yon, ay tila kumalma siya ng bahagya. Napagtanto niya rin siguro na hindi niya ako pwedeng panggigilan. Kaya naman kumuha na naman ako ng pagkakataon. Dinampot ko ang lupa sa gilid. Paghawak ko, naramdaman kong may malambot. Wala na akong pakialam kung may tae yun ng baka. Binato ko sa kanya at agad din namang lumapat sa mukha niya. Gigil na naman siya sa akin. Sa puntong yon ay nakatakbo na naman ako. Buong akala ko ay makakatakas na ako dahil nakarating na ako sa kalsada.
Pero pagtingin ko roon, hindi rin ako pamilyar sa kalsadang yon. Wisit naman talaga to. Nasaan na ba talaga ako? Mas madali niya akong makikita kapag nasa kalye ako. Kaya bumalik ako sa kagubatan. Nagtago na muna ako sa mga puno. Nagpahinga ako saglit dahil hingal na rin ako sa kakatakbo. Hindi nagtagal, nakita ko na siya ulit. Parang naamoy niya talaga kung nasaan ako. Tumingin ako sa gilid-gilid para maghanap ulit ng pwedeng ipamprotekta sa sarili ko. Ang kaso nga lang, mga tain na naman ng kalabaw ang nakita ko sa gilid. Wala na akong choice. Kailangan kong gamitin yon para makaligtas ako. Nang makalapit na siya sa akin, dinakot ko ng 2 kamay ang dumi ng baka at saka sinampal ko sa mukha niya. Pakiramdam ko noon, sirang-sira na ang utak niya sa sobrang asar. Sobrang epektibo kasi noon dahil dring-diri siya. Natatawa nga ako noon dahil yun ang unang beses na nakakita ako ng aswang na sobrang arte. Wala namang gaanong amoy ang dumi ng baka dahil damo o dahon lang naman ang kinakain ng baka. Yan! Namnamin mo yan, buwisit ka! Habang hindi siya makagalaw dahil sa hilamos na ebak, dali-dali naman akong tumakbo. Bumalik na ako sa kalye. Sa sobrang pagnanais ko na makalayo kagad doon, hindi ko na nararamdaman ang sugat ko sa paa. Makalipas lang ang ilang sandali, tuluyan na rin akong nakalayo. Nakarating na ako sa terminal. Dito ko na napagtanto na hindi pala ako nakakalayo sa baryo namin. Nasa kabilang parte lang kami ng kung saan hindi ko rin masyadong napupuntahan. Umuwi ako sa bahay. 2:00 na ng hapon. Inabutan ko si Lolo at Dabong na nasa bakuran. Naroon din si Francis. Baka sa mukha nila ang pag-aalala. Saan ka ba galing? Inutusan lang kita kanina. Ilang oras na nakalipas pero ngayon ka lang bumalik. Ano ba nangyari? Pre, ano yung nasa kamay mo? Tae? Mukhang gumawa pa yata ng paso gamit ebak ah. Sira ulo. Itong nasa kamay ko ang ginamit ko para matakasan ko si Rosal. Siyedong Rosal. Teka, yung Rosal ba na sinasabi mo yung Rosal na nakilala natin dun sa Oo. Yun yung Rosal na minamanyak mo. Visit ka kasi. Bakit ako? Kung di mo na sana kinausap yung babaeng yon, edi sana hindi niya ako nakilala. Uy, ikaw tong nakabangga sa kanya Dapat kasi, nakatingin ka sa dinaraanan mo. Tapos ngayon, sinisisi mo ko. Planado lahat, Alfred. Balak na talaga niya mapanapit sa'yo. Ikaw ang target nila para gamitin laban sa akin. O sige, uwi na ako. Wala akong maintindihan Akala ko ba gusto mong sumali? Teka, sasali ka dito? Sigurado ka ba? Try lang. Tumigil ka. Hindi to laro, no? Buhay mo nakataya dito. Alam ko naman. Pero kaya lang naman ako sasali kasi gusto ko makatulong dito sa baryo natin. Nabalitaan ko kasi na may posibilidad na dumating dito mga aswang. Isipin mo na lang na dumating sila rito tapos ako mangmang. Di, isa lang ako sa walang kwentang mamamayan na pwede nilang lapain. Akalain mo yun. Ikaw naisip mo yun pero si Alfred hindi. Sa sinabing yun ni Francis, ay bigla kong napaisip ka, Banong. Tila ba, mas naintindihan ko na kung bakit kailangan kong labanan ng mga aswang. Ang dahilan ni Francis ay ang naging pundasyon ng pagiging manunugis ko. Sa isang iglap lang, nagkaroon ng saysayang mga gusto kong gawin bilang manunugis. Mukhang alam mo na ngayon kung anong papel mo bilang manunugis, Alfred. Tumango na lamang ako. Nang maging kalmado na ang kalooban ko, agad akong nagtungo sa dibombang tubig. Binuhusan ko kagad ang kamay ko. Pagkatapos, nagpahinga lang ako saglit. Naghihintay na lang na lumipas sa mga oras. Habang tulala at naiisip pa rin ang mga nangyayari sa kagubatan, nilapitan ako ni Francis. Pre, wag mo na lang sabihin na sinabi ko to sa iyo O bakit? Ano ba yan? Kanina kasi, nakita ko si Mang Densyo sa likod ng bahay ninyo. Nagiging kulay itim lahat ng mata. Tapos, nangingitim yung magkabilang kamay niya. Pre, aswang ba si Mang Densyo? Aswang ba lolo mo? Hindi siya aswang. Meron siyang kakaibang kondisyon sa sarili niya.
Oh, saan ka naman pupunta? Dito ka lang. Gisingin mo yan si Dabong kapag aalis na. Kakausapin ko lang ang lolo sa loob. Tumango na lamang si Francis. Iniwan ko sila sa bakuran. Pinuntahan ko si Lolo sa loob na abalang naglilinis ng kanyang mga gamit. Napangiti pa siya sa akin nang makita ako. Umupo naman ako sa harapan niya. Lo, magtapat ka nga sa akin. Ayos ka lang ba? Yung demonyo dyan sa loob mo, ayos lang ba? Huminga ng malalim si Lolo at sandaling itinigil ang kanyang ginagawa. Napangiti siya ng papilit. Hindi na ako makakaila sa'yo. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw ilang beses kong nararamdaman na parang gusto niyang ariin ang katawan ko. Kapag nangyari yon, siya na ang kukontrol sa akin. Lahat ng gusto niya, pwede na niyang gawin. Tingin ko kaya nangyayari to dahil tumatanda na rin ako. Humihina na ang katawan ko para pigilan ang paglabas niya. Wala ba talagang ibang paraan para makaalis siya sa katawan mo? Ang taging paraan lang para iwan niya ako, kailangan niyang makakita ng mas malakas na katawan. Ibig sabihin, kaya nandito pa rin siya sa akin dahil ako lang ang malakas na pwedeng makatagal sa kanya. Ano po bang mangyayari niyan kapag napagharian niya ang katawan niyo? Ang mangyayari, mahihirapan tayong talunin ng mga aswang. Kahit hindi pa nila nakikita ang itim na itlog, mas makakalamang sila sa atin. Ang kinatatakot ko, paano kung wala na ako sa sarili at nakita nila ang itim na itlog? Paano nyo tatalunin si Sicario? Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Lo. Sa kakaisip mo ng negatibo, mas lalong lalakas ang demonyong nasa katawan mo Kung sa bagay, tama ka nga naman. Kailangan maging positibo lang ako lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Hindi ka naman nag-iisa sa laban, Lo. Kasama mo naman kami. Si Francis nga na walang insa-insayo, sasama mamaya Pag namatay yun, bahala kayo sa burol nun Grabe ka naman sa kaibigan mo. Ikaw nag-iisip ng negatibo Paano? Matatakutin yung taong yun. Antok nga, hirap na hirap siyang labanan Yung mga aswang pa kaya. Nagtawanan na lang kaming dalawa ni Lolo. Makalipas ang ilang oras, tuluyan na nga sumapit ang kinagabihan. Napuno ang bakuran namin ng mga manunugis. Bago kami umalis, sandali silang kinausap ni Lolo. Mga kasama, ang ating pupuntahan ngayong gabi ay isa lamang sa lungga ng mga aswang. Kaya naman, hindi tayo maaaring maubos o mamatay kagad. Mahaba-haba pang lalakbayin ang ating pakikipaglaban. Hindi pa natin nakakaharap si Sicario. Kaya ang gusto ko lang, maging alerto, maging focus tayo sa ginagawa natin. Seryosohin natin to. Alam niyo naman kung gaano katuso ang mga aswang. Basta ang tatandaan niyo lang, kahit na anong mangyari, ay kailangan natin maging matatag at matapang. Gagawin natin to para sa ating mga pamilya, para sa ating baryo at para sa ating kapayapaan. Nagpalakpakan ng malakas ang mga manunugis. Pre, ikaw na bahala sa akin mamaya Dapat nga huwag ka nang sumama Sasayangin mo lang ang buhay mo dito. Ikaw naman, kung makapagsalita naman to, parang mamamatay ako kagad. Sinasabi ko lang na delikado ang papasukin mo. Hindi kita mababantayan doon. Alam nga naman na ikaw lang intindihin ko. Hindi naman ako nakagalaw na maayos. Wag mo na pala akong intindihin. Ako nang bahala sa sarili ko. Kayang-kaya ko yan. Bahala ka. Oo nga, kayang-kaya niya yan. Ano ka ba? Dapat may tiwala ka sa kanya. Saka pa. Bago kami umalis ng baryo, nagsagawa pa ng padasal ang ilan sa mga kalugar namin. Alam kasi nilang lahat kung saan ang tungo namin. Nung gabi ring yun, Pre, malayo ba pupuntahan natin? ewan ko, hindi ko alam. Basta, sumunod ka na lang. Alfred, anong gagawin mo mamaya kay Rosal kapag nakita mo siya? Ngayong dala-dala ko na tong katana ko,
Ihiwain ko katawan niya sa dalawa. Ingat ka, Alfred, ha? Magaling man din lang ang mga babaeng aswang. Alam ko, natuto na ako sa ginawa niya nung una. Natigil ang aming pag-uusap nang sumenyas na si Lolo Dencio. Marahan kaming umupo lahat. Sa mga sandaling yun, naramdaman na namin ang presensya ng mga aswang. Pero nanatili kaming tahimik sa kinalalagyan namin. Nakatingin lang kami sa magiging senyas ni Lolo. Hindi nagtagal ay nakita na rin namin ang grupo ng mga aswang na may mga dalang malalaking lampara. Kitang-kita namin na may bitbit silang mga tao na wala ng malay. Tumutulo pa ang dugo habang binubuhat nila ang mga yon. Tao yun? Huwag kang maingay. Tinakpan ko ang bibig ni Francis. Napatigil ang mga aswang nang marinig nila ang kaluskos na nalikha namin. Dahil dito, walang choice si Lolo kundi ang sumenyas na ng pag-atake. Sabay-sabay kaming lumabas. Hindi ko na hinintay pang makalapit ang mga aswang. Tumakbo na ako patungo sa kanila. Gamit ang mga katana, pinag-aataw ko ng taga ang mga yon. Sinabayan din naman ako ni Dabong. Nasa 20 aswang ang mga yon, pero hindi sila tumagal ng 3 minuto sa amin. Mababang uri ng aswang lang ito. Sila mga nautusan na kumuha ng makakain. Pero huwag tayo maging kampante dahil mas marami pang aswang na makakasalubong natin sa daan. Napatingin ako kay Francis. Nakatayo lang siya sa gilid. Hindi makapagsalita. Kung maliwanag nga lang sa kinilalagyan namin, baka nakita na namin ang namumutla niyang mukha. Francis, nakita mo naman siguro ang ginawa namin kanina. Ngayong merong oras para umatras, ipapatid kita sa mga tao ko kung ayaw mo nang tumuloy. Oh, hindi. Sasama pa rin ako. Nagulat lang naman ako eh. Pero mamaya, makakasabay na ako sa inyo. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ko. Humanga ako ng bagya sa kaibigan ko ng mga oras na yon. Nakikita ko sa kanya kung papaano niya naisin na makatulong sa pagprotekta ng kapayapaan ng baryo. Umiiling na lang ako. Hindi ko kasi inakala na ganun siya katapang. Noong mga bata pa lang kasi kami, kagat lang ng langgam, ay umiiyak na siya. Muli kaming nagpatuloy sa paglalakad. Bandang 9:00 na nang may matanaw na kaming mga aswang. Nakatitig sila sa harapan ng punong akasya. Palagay namin noon, galing sila sa mahabang paglalakbay at nagpapahinga lamang sila sandali. Mag-ingat ang lahat. Hindi na mababang uri ang mga aswang na yan. Elo, anong uri ng mga aswang na ba yan? Mga aswang na asbo. Mga aswang na apdo? Asbo, hindi apdo. Apdo ang putik. Maginis ka nga ng tenga mo. Tabong, kayong 5. Doon. Alfred, kayong 5 sa kabila. Kami naman dito. Palilibutan natin sila. Bibiglayin natin sila habang kampante sila sa paligid nila. Iwasang makagawa ng kahit na anong ingay para hindi sila mabulabog. Ihatid natin sila sa impyerno habang natutulog sila. Bilang pagsang-ayon ay tumungo na lang kami kay Lolo. Sinunod namin ang sinabi niya. Nang makita naming nakapwesto na ang iba naming mga kasama, sabay-sabay kaming tumakbo palapit sa mga aswang na nagpapahinga. Pero bago kami makalapit, bigla silang nagising. Ang iba ay naging anyong malaking aso, habang ang iba naman ay nagbago lang ng anyo ang muka. Karamihan sa kanila gumapang paakyat ng puno, pero may ilan din naman na talagang sinalubong kami. Napasabak na kami. Kanya-kanyang laban, kanya-kanyang kaharap. Una kong hinanap si Francis. Kahit naabala ako sa pakikipaglaban, hindi ko maiwasang hindi mag-alala para sa kanya. Pero nang makita ko siya, napangiti na lang ako nang makita kong nagagawa na niyang makapalag sa aswang nakaharap niya. Hoy! Gilid! Ay, gagi! Buti na lang ay narinig ko ang tinig ni Dabong. Kung hindi ay baka tinamaan na ako ng sakmal ng isang malaking itim na asong aswang. Tinaga ko yon at tinamaan naman sa katawan. Salamat, Dabong ha! Anong salamat? May bayad yan! Ay, buwisit!
Sinuyot ko pa ng tingin ang buong paligid. Nakita kong nakalalamang kami sa laban. Pero may ilang aswang na rin ang nasa itaas ng mga puno. Hindi bumababa ang mga yon. Bala ko na lang sanang patamaan ng bato yon, pero nanlaki ang mga mata ko sa ginawa ni Lolo. Nakita ko mismo kung gaano kataas ang ginawa niyang paglundag. Naabot niya ang aswang. Hinila niya pababa. Ganon din ang ginawa niya sa iba. Walang kahirap-hirap niyang pinagpapapaslang ang mga yon gamit ang mataas niyang talon. Lo, paano mo nagawa yun? Isa lamang yan sa mga abilidad na meron ng kapangyarihan ko. Mas marami ka pang makikita sa mga susunod na senaryo, Apo. Lalo kong ginanahan ng mga puntong yon, Kabanong. Parang nasabik akong makita kung papaano ba talaga lumaban si Lolo. Ilang sandali lang, tuluyan na rin naman namin natalo ang mga aswang. Pero may ilan sa kanila ang nagawang makatakas. Kagaya ng ginawa namin sa una, sinunog namin ang katawan ng mga aswang na yun. Pagkatapos ay nagpatuloy na kami na parabang walang nangyari. Bandang alauna na ng madaling araw nang marating na rin namin ang lungga ng mga aswang. Yari sa kawayan ng mga kabahayan doon. Meron pa silang malaking bandila sa bungad ng kanilang lugar. Nandito na tayo. Ito na ang lugar na sinasabi ni Romana. Mas maraming malalakas na aswang sa loob. Ramdam na ramdam ko kahit na nandito pa lang tayo. Mang Densyo, yung pinuno nila, nandyan ba? Hindi ko nararamdaman ang presensya niya. Pero meron akong nararamdaman na isang presensya na talagang nakakahigit sa kanila. Si Rosal, malakas ang kutob ko na siya ang namumuno dyan. Kung ganun, siya nga siguro yung kanang kamay ni Sicario. Magsasama-sama tayo sa puntong ito. Ihanda nyo na ang mga maliliit na gaserang garapon. Sindihan at ihagi sa lugar nila. Saka tayo lulusob papasok. Inilabas na namin ang gaserang garapon na inihanda namin. Bawat isa kasi sa amin ay may 3 ganon na ibinaon. Si Francis lang ang wala kasi biglaan lang din naman ang pagsama niya sa amin. Nabulabog ang mga aswang sa ginawa namin. Sunog agad ang ilang kabahayan doon. Pero ang hindi namin inaasahan ay ang mga aswang na nanggaling sa likuran namin. Mga buwak! Anong bulwak? Mga aswang na may kakayahang magbagong anyo bilang bayawak. Yun ang mga nilalang na bigla na lang lumabas sa lupa at nilikuran kami. Ilan sa mga kasamahan namin ang nadali. Nasugatan sila pero maswerteng wala namang namatay. Mabilis namang gumapang ang mga abwak patungo sa madidilim na parte ng lugar. Narinig na lang namin ang kanilang mga angil. Mag-iingat kayo! Pumupunta sila sa ilalim ng lupa kapag nakaanyong bayawak sila! Abwak pala pre. Akala ko bulwak. Pre, mag-ingat ka! Hindi mo na kita mababantayan ha! Ano ko, bata? Sige na! Lusob na! Hindi na kami nagsayang pa ng pagkakataon. Kahit ang mga kasamahan naming sugatan ay agad na pumasok sa baryo. Sa puntong ito, nakipagsabayan na kami sa kanila. Sa kaliwang banda, nakita ko si Rosala nakatuntong sa bubungan. Hindi na ako nagdalawang isip na sundan siya. Tumakbo siya pero tumigil din na makarating na kami sa parteng maraming puno ng nyog. Wala akong nararamdamang takot sa mga sandaling yon. Malakas ang loob ko dahil daladala ko na ang katana. Ano? Nakapagilamos ka na ba na maigi? Parang amoy na amoy ko pa rin yung baho eh. Tanga ka ba? Wala namang amoy ang tayo ng baka eh. Ang tinutukoy ko ay ang baho ng hininga mo. Tama ng satsat. Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa mukha ko. Tingnan mo oh, may bangas na ako. Ikaw ang dahilan kung bakit ang pangit na ng tingin ko sa sarili ko. Uy, di ko kasalanan kung pangit ka na sa umpisa pa lang ha. Humanda ka sa akin ngayon! Tumakbo siya ng mabilis sa akin. Kakalmutin niya sana ako pero bigla siyang nadapa sa harapan ko. Tinaga ko siya pero agad siyang nakailag. Ako naman ang lumapit sa kanya. Hinigupit ko ng malakas ang babaeng aswang. Lumikayo ng malakas na hangin. Nakailag pa rin siya. Ang natamaan lang ay ang mga halaman sa likuran niya.
Nanlalaki ang kanyang mga mata nang maputol ang mga halaman kahit nahangin lang naman ang tumama. Maya-maya pa, naramdaman ko na lang na may kung anong init ang nagmumula sa katana. Hindi ko na sinayang ang pagkakataon. Sinundan ko lang ng sinundan si Rosal. Hanggang sa wakas, tinamaan ko na rin siya. Nanlalaki ang mga mata niya nang mapansing wala na ang kaliwang braso niya. Kahit ako, nagulat din sa nagawa ko. Hindi ko inakala na ganun pala kalakas ang sandata na gamit ko. Partida, hindi ko pa gaanong nilakasan ang paghataw. Dahil sa nangyari, tila nagkaroon na ng pag-aalinlangan si Rosal na lumapit. Naramdaman niyang hindi siya sasantuhin ng gamit kong sandata. Bigla siyang hiningal. Anong klaseng tao ka? Bakit may ganyan kang klase ng sandata? Hindi sa akin to. Hiniram ko lang to eh. Kaya pasensya ka na lang. Ako ang nakalaban mo. Kung si Dabong kaharap mo, baka nanalo ka pa eh. Pakitaan mo lang ng dede yun eh. Bibigay na yun. Hindi ako papatalo sa'yo. Kahit isa na lang ang braso niya, wala siyang pagdadalawang isip na lumusob sa akin. Pero handang-handa ko sa mga sandaling yun. Kaya nang lumapit siya, bigla kong hinataw ng malakas ang babaeng aswang. Hindi na siya nakailag pa. Tinamaan siya sa dibdib. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na makatayo. Diretso bagsak na siya sa lupa. Narinig ko na lang na umuubo na siya. Hindi nyo kakayanin ng supremong sikaryo. Hindi niya rin kakayanin ng lolo ko. Hindi ko na siya pinagsayangan pa ng oras. Agad na rin akong bumalik sa mga kasama ko. Sa puntong yon, kitang-kitang lamang na kami sa kalaban. Nakatayo na nga si Lolo sa gilid. Lo, napaslang ko na si Rosal, yung aswang na namumuno rito. Alam ko namang magagawa mo yon. Mahusay. Ano nang gagawin natin ngayon? Uubusin na lang natin ang mga natitira. Pre, nakita mo ako? Ang dami ko nang napatay na aswang, pre. Mga 2. Dami nga ah. O sige na. Tapusin na ninyo yung mga natitira para makabalik na tayo. Pre, tara na. Nagmamadali naming nilapitan ni Francis sa mga aswang. Inakyat na rin namin ang mga nasa bubong. Wala kaming pinatawad. Inubos namin ang mga yun. Kaya makalipas lang ang ilang minuto ay natapos ang laban. Wala namang namatay sa amin, pero mayroong mga nasugatan at malalalim ang mga sugat. Kaya bago kami umalis doon, inasikaso na muna namin ang aming mga kasama. Mga kasama, pinabati ko ang lahat. Mahusay kayo. Nagtagumpay tayo sa labang ito. Ngayon, magiging blanco ang mga susunod nating akbang dahil wala tayong ideya sa iba pa nilang pinaglulunggaan. Kaya naman, inihiling ko na kapag nakabalik na tayo, protektahan natin ang kanya-kanya nating mga baryo. Malakas ang kutob ko na sila ang lalapit sa atin dahil sa nangyari ngayon. Mang Densyo, tanong ko lang, kung kanya-kanya natin po protektahan ang mga sarili nating baryo, paano yung ibang baryo na may kakaunting manunugis lang na miyembro? Kakayanin kaya nilang protektahan ang mga baryo nila? Oras na para obligahin natin ang mga residente na matutong ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa kasamaan. Tama yan. Dahil hindi sa lahat ng oras nasa tabi nila tayo. Ang tanong, lahat ba sila makikiisa? Ako na kakausap sa mga tao. Matapos ang sandaling pag-uusap namin doon, ay agad na rin naming nilisan ang lugar na yon. Nagliliyab ang mga kabahayan doon habang papalayo na kami. Nang makauwi na kami sa baryo namin, nagpahinga na muna kami sa bakuran. Si Francis na lamang ang nagpresentang maghanda ng kape. Maya-maya lang, napansin ko na parang tulala si Lolo sa baba. Tinatawag namin siya ni Dabong pero parang wala siyang naririnig. Dabong, alam mo ba kung anong nangyayari sa kanya? Inaatake na naman siya. Inaatake ng ano? Ilang beses na nangyari sa kanya yan noon eh. Nagpaparamdam yung demonyo na nasa loob ng katawan niya. Tara, tulungan mo ako. Bakit? Anong gagawin mo? Nasabi sa akin ni Mang Densyo na kapag nagiging ganito siya,
Kailangan itali natin ang kadena mga paa niya at dumistansya tayo sa kanya. Ha? Bakit? Lilitaw na ba sa katauhan niya yung demonyo? Hindi ko alam. Basta ang sabi niya sa akin, ganun daw ang gawin ko. Para kung sakaling lumitaw nga, wala siyang masasaktan. Nagmamadaling kinuha ni Dabong ang kadena sa silong ng bahay. Habang tulala si Lolo, sinubukan ni Dabong na talian ang kaliwang paa nito. Pero laking gulat na lang namin nang bigla siyang dakmain ni Lolo Densyo. Nahawakan siya sa damit. Walang kahirap-hirap na binalandra ni Lolo si Dabong. Nang mapatingin sa akin si Lolo, nakita ko na itim na ang lahat ng kanyang mga mata. Ganoon na ganoon ang sinabi sa akin ni Francis noon. Bigla lamang niya akong sinakal. Noong mga sandaling yon, ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Buong akala ko noon, mapapatay ako ni Lolo Densyo. Pero maya-maya lang, bigla na siyang nakabalik sa dati. Naging normal na rin ang kanyang mata. Binitiwan niya ako kagad nang makilala niya ako. Lo, ako to. Apo, Alfred! Napadistansya sa akin nang mapagtanto niya ang ginawa niya. Nakatingin siya sa magkabilang palad niya. Nanlalaki ang mga mata at tila nawiwindang. Paano ko nagawang pagtangka ng buhay ng apo ko? Lo, alam kong hindi ikaw yun. Kaya huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Pero mga kamay ko ang ginamit. Munti ka na kitang mapatay. At si Dabong, ako rin ba ang gumawa dyan? Kung Densyo, ayos lang naman ako Hindi naman masakit. Marahang umatras sa amin si Lolo. Parang malapit na siyang maiyak. Kaya naman agad-agad ko siyang nilapitan para yakapin. Sa puntong ito, kumalman na rin ang kanyang kalooban. Nayupo namin siya, pero naroon pa rin ang pangamba niya. Tinangka na naman niyang ariin ang katawan ko. Pero buti na lang at alam ko kung paano makabalik. Delikado ito. Kailangan bago maghari ang demonyo sa katawan ko matalo na natin ang mga aswang. Paano natin sila matatalo agad kung hindi naman natin alam kung nasaan sila? At kung maghihintay lang naman tayo rito, hindi naman natin alam kung kailan. Magpapakalat na agad ako ng mga tao bukas. Papahanap ko kung nasaan ang lungga ng mga yan. Kailangan na natin makaharap si Sicario. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa oras na nakontrol na ako ng demonyo. Napapalunok na lang ng laway ang lolo ko. Kitang-kita ko sa mukha niya ang labis na kaba at pagkabahala. Kaya naman, noong mga sandaling yon, ay hinawakan ko ang kamay ng lolo ko. Pinalakas ko ang loob niya. Sinabi ko na sa kanya na kahit na anong mangyari, hinding-hindi namin siya pababayaan. Lumipas naman ang gabing yun nang maayos naman ang naging kalooban ni Lolo. Gumaan naman ang pakiramdam niya. Kinabukasan ng umaga, maaga kaming nagising lahat. Isang balita agad ang dumating sa amin mula sa ibang grupo ng mga manunugis. Lumapit kay Lolong pinuno ng mga yon. Umiiyak. Ang sabi nila, nalagas ang buong bilang nila nang lusubin sila ng isang baryo ng mga aswang. Nagkakatinginan kaming lahat. Ang umagang yun ang hudyat na kailangan na naming kumilos. Gumawa agad si Lolo ng magandang plano. Pagdating ng tanghali, handa na rin kaming lahat. Kaya naman wala na kaming sinayang na pagkakataon. Kailangan na nating unahan ng mga aswang. Hindi sila maaaring makalapit sa mga baryo. Tayo ang lalapit sa kanila. Yandaan niyo mga sarili ninyo. Dahil ngayong araw, mas malalagay ang mga sarili natin sa panganib. Maaring manalo tayo, pero maari ding ito na ang huli nating sandali sa mundo. Kaya naman, ang gusto ko ay ibibigay natin ang lahat ng makakaya natin para matalo ang mga aswang. Muling nagsigawan ang mga kasamahan namin. Sa mga sigaw nila, kahit papaano ay nakahugot kami ng lakas ng loob. Agad-agad na rin kaming umalis. Halos 2 oras din ang paglalakbay namin. Nandito na tayo mga kasama. Yandaan ninyo mga sarili ninyo. Tahimik ang baryo nang dumating kami roon. Ayon kay Lolo, tila inaasahan na ng mga aswang ang pagdating namin. Maya-maya pa, isang matandang lalaki rin ang nakita naming naglalakad sa loob ng baryo.
Papunta siya sa bungad kung saan naroroon kami. Nang ilang metro na lang ang layo niya sa amin, ay tumigil siya at tumingin sa amin ng may ngiti. Mukhang may panauhin pala ako ngayong hapon. Hindi ko inaasahan na palay na pala ang lumalapit sa manok. Pero kinagagala kong malaman na narito kayo. Nang sa ganon, may bibigay nyo ng madali sa akin ang itlog na itim. Sa kasamaang palad, wala sa amin ang hinahanap mo. Hindi kami narito para ibigay ang gusto mo. Narito kami para gawin ang gusto namin. At yun ay ang wakasan na ang mga binabalak ninyo. Wala sa inyong itlog? Wala namang problema. Magsisimula na lang muna ako sa tinatawag kong Plan B. At yun ay ang tapusin na ang buhay mo, Dansyo! Nang sa ganon, wala nang maging hadlang sa mga gusto kong gawin sa bayan na ito. E di simulan na natin to para maaga na tayong matapos. Kung ganon simulan na nga natin nang malaman na natin kung sino ba talaga ang dapat na maghari. Pumitik lang ng daliri si Sicario. Narinig na namin ang mga aswang sa paligid. Naglabasa na mga yon. Naramdaman ko kagad ang nakakakilabot nilang presensya. Mas marami sila kung ikukumpara sa amin. Pero hindi ko nakitaan ng takot ang mga kasama ko. Maliban na lang kay Francis na inatake na naman ng kaduwagan. Hindi nagtagal, lumusob na ang mga aswang. Tumakbo na rin ako para makipagsabayan. Noong mga sandaling yon, nararamdaman ko ng medyo alanganin kami. Bukod kasi sa mas marami-rami sila, ay mas mabibilis din ang galaw nila kumpara sa mga nauna naming nakalaban. Nang tingnan ko naman si Lolo, nakita kong patas lang ang laban nila ni Sicario. Pero hindi ako mapanatag. Para kasing nahihirapan si Lolo kahit na nagagawa niya namang makasabay. Hoy! Focus, pre! Focus! Natauhan ako nang tapikin ako ni Dabong sa balikat na malakas. Hinawakan ko na maayos ang katana ko at muli akong nakipaglaban. Ginamit ko ang malakas na paghataw na nagdulot ng malakas na hangin. Marami agad ang natumba sa ginawa kong yon. Kahit na papaano, naging patas na ang bilang ng mga manunugis at ng mga aswang. Nang gagawin ko na sana ulit yon, nagtaka ako dahil hindi ko na maulit. Baka isang beses ko lang siya pwedeng gawin sa isang araw. Oy pre! Tulong! Napalingon ako sa gilid nang makitang naroon nga si Francis. Hirap na hirap siya. Kaya naman, nagmamadali akong makalapit sa kanila. Pinagtatataga ko ang mga yon. Nakahinga siya ng maluwag nang masigurong patay na ang 5 aswang na nakapalibot sa kanya. Magtino ka nga. Ikaw ang unang mamamatay dito kapag hindi mo inalis sa katawan mo yung takot na yan Okay ka na kahapon Salamat. Salamat O yan, okay na ako ulit. Bigla na lang tumakbo si Francis sa gitna at pinagtatataga ang mga aswang na kinakalaban ng iba naming kasamahan. Napapailing na lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Nang idako ko naman ang tingin ko kay Lolo, nakita kong gigewang-gewang na ang kalaban niya. Lumapit ako doon para masaksihan ng malapitan kung papaano talunin ni Lolo ang supremo na mga aswang. Nagkabali ka ng estima, Sicario. Malayo talaga ang agwat nating dalawa. Masyado ka namang kampante! Bigla na lamang nagbago ng anyo si Mang Sicario. Tumangkad dito, lumaki rin ang katawan. Pero kahit na ganoon, hindi malang nakaramdam ng kahit na kaunting kaba si Lolo. Nilusob ni Lolo si Sicario. Napangangan na lamang ako habang nanunood. Kitang-kita ko ang kahusayan ni Lolo. Walang binatbat sa kanya ang supremo ng mga aswang kahit na lumaki ang katawan. Pinagtatataga lang siya ni Lolo sa kung saang-saang parte ng katawan. Wala pang 5 minuto, gigewang-gewang na naman yon. Dumistansya si Sicario at sandaling tumigil sa pakikipaglaban. Ha! Pinapahanga mo ko! Hindi ka nga talaga pangkaraniwan! Mabuti naman at napansin mo na rin ang kahusayan ko. Pero hindi pa rin ako nakakaramdam ng takot. Sa halip, mas nagiging masaya pa ako.
Dahil sa wakas, nagkaroon na ako ng malakas na kalaban. Huwag mong lokohin ang sarili mo na masaya ka. Ang totoo, kitang-kita ko sa mga mata mo na natatakot ka ng mamatay. Hindi mo may tatago ang pangamba na nararamdaman mo, sikaryo. Hindi mo na maahawakan ang itlog na itim na hinahanap mo dahil ngayong gabi. Nagtaka ako nang biglang mapatigil si Lolo sa pagsasalita niya. Bigla siyang humawak sa mga mata niya. Binitiwan niya ang sandata niya. Sinamantala yun ni Sikaryo para atakain siya. Buti na lang, mabilis akong nakalapit. Sinalag ko ang kalmot ni Sikaryo gamit ang katana ko. Nang matamaan ko siya ng hataw, dali-dali siyang napalayo. Pinagtuunan ko kagad ng pansin si Lolo. Lalapit pa lang ako sa kanya, naramdaman ko na lang na nasa gilid na si Sikaryo. Hindi ko yun inaasahan. Ang akala ko, wala na siyang natitirang lakas sa dami ng galos niya sa katawan. Nahawakan niya ako sa kamay. Piniga niya ang kamay ko hanggang sa mabitiwan ko ang katana. Humaba naman ang kuko niya. Itinutok niya yon sa leeg ko. Mamili ka, Densyo. Buhay ng apo mo o buhay mo? Hindi sumagot sa kanya si Lolo Densyo. Noong mga oras na yun kasi, lumitaw na naman ang demonyong nakatago sa katawan niya. Naging kulay itim na rin ang mga mata niya. Pati na rin ang kamay nito. Maging si Sikaryo ay nagtataka rin kung ano ang nangyayari sa lolo ko. Dahil sa pagkamangha at pagkawindang, nakakuha ko ng pagkakataon para makawala sa kanya. Sakto naman na biglang lumusob si Lolo. Pero hindi na si Lolo Densyo ang kumokontrol sa katawan niya. Para na itong mabangis na hayop na walang nakikilala. Ilang beses ko rin siyang tinawag, pero hindi na niya ako naririnig. Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Nahawakan ni Lolo Densyo si Sikaryo sa muka. At kahit anong gawing kalmot at suntok ng supremong aswang, tila hindi naman tinatablan si Lolo Densyo. Nang si Lolo Densyo naman ang sumuntok ng malakas sa tagiliran, agad na tumilapon si Sikaryo. Hindi pa nakontento si Lolo. Sinundan niya ulit ang matandang aswang. Pinagsusuntok niya yun ng marami sa muka. Huwag kang lalapit sa kanya! Pero baka hindi na mabawi ni Lolo ang katawan niya. Mamamatay ka lang! Wala na siyang nakikilala ngayon! Nangyari na ang hindi dapat mangyari! Hindi pwede! Hindi pwedeng wala tayong gawin, Dabong! Si Lolo ang mapapahama kapag tumingin lang tayo! Maubos tayong lahat kapag nanatili tayo rito! Tingnan mo ang mga kasama natin! Buhay ang mga kasama natin! Natalo na nila ang mga aswang! Hindi pwedeng si Mang Densyo ang pumatay sa ating lahat, kaya kailangan na nating umalis habang hindi niya pa namamalayan na nandito tayo! Ayaw ko mang iwan si Lolo Densyo noon, pero napagtanto kong tama naman ang sinabi ni Dabong. Hindi na si Lolo ang nakikita namin. Isa na siyang demonyo na hindi namin kayang pigilan. Palis na sana kami nang biglang tumigil si Lolo sa pagsuntok niya sa walang buhay na si Sikaryo. Lumingon siya sa amin. Parang sa tingin niya palang na yon, kami na ang isusunod niya. Nagtindigan na ang mga balahibo ko. Lalo na nang makita naming naglalakad na siya sa aming direksyon. Mga kasama! Tumakbo na kayo! Ako nang bahala rito! Ano pinagsasabi mo? Mamamatay ka nga eh! Hayaan mo na ako! Lolo ko naman siya eh! Baka kapag narinig niya ng paulit-ulit ang boses ko, makabalik siya sa dati! Bakit hindi mo? Sige na kasi! Dali na! Umalis na kayo! Wala na siyang nagawa nang itulak ko siya. Napapailing na lang siya at sinimulan ng umalis. Ilang sandali lang, lumapit na sa akin si Lolo Densyo. Bigla na lang niya akong sinakal. Buong akala ko noon ay katapusan na ng buhay ko. Pero nagulat na lang ako nang bigla niya akong mabitiwan. May tumara kasing palaso sa balikat ni Lolo. Nang tingnan ko ang bandang gilid, nakita ko roon ang matandang babae na pamilyar sa akin. Nakakadiri mang sabihin, siya ang matandang babae na nagnakaw ng una kong halik. Pasensya na at nahuli ang dating ng mga bata ko. Aling Romana? Huwag kang mag-alala, baby boy. Walang mangyayaring masama sa lolo mo. Ang pinangtira ko sa kanyang palaso ay sagrado. Aalisin ng palaso na yan ang lahat ng negatibong elemento na nasa katawan ng tao. Kabilang na riyan ay ang demonyong namamalagi sa katawan ni Densyo.
Akala nyo hindi ko alam ang tungkol doon, ano? Akis nga uli! Hindi ko siya pinansin. Nilapitan ko na muna si Lolo. Nakabalik na siya sa dati at tuluyan nang nawala ang demonyo. Wala na siyang malay noon kaya agad na namin siyang ibinalik sa baryo. Kinaumagahan lang naman, sa tulong ni Aling Romana ay nagkaroon na siya ulit ng malay. Naging normal na ulit si Lolo. Wala na rin ang demonyo sa katawan niya. Hindi ko inakala na ang kinaiinisan kong matanda, siya pa ang magbibigay ng bagong buhay sa aming maglolo. Kahit na sinagip niya ang buhay namin, hindi ko pa rin kailanman papatulan si Aling Romana. Mula nang matalo namin ng mga aswang, nagkaroon na rin ng kapayapaan ang kaisipan ng mga taga-baryo. Idiniklara na ring ligtas ang buong Romblon. Lumipas lang ang 5 buwan, pinagretiro ko na si Lolo. Ako na ang pumalit sa kanya bilang albularyo at manunugis ng baryo namin. Apo, maraming salamat ha. Maraming salamat kasi kahit na may iba ka pang pangarap sa buhay, pinagpatuloy mo pa rin ang nasimulan ko. Lo, ito talaga ang pangarap ko, ang maging kagaya ninyo. At saka, ang gusto ko, ako naman ang maging tagapagtanggol mo. At ang gagawin mo na lang, mag-relax at pagmasdan ako kung paano ko mas lalakas. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Apo. Nandyan lang pala kayo eh. Oh, eto na oh. Dala-dala ko na tong lambanog. Walang magdadrama kapag may lasing na ah. Sino kaya madrama nung nakaraan? Nakakaisang bote ka pa lang umiiyak ka na. Kabanong, sa ngayon ay ako na ang kinikilalang protektor ng buong Romblon. Kahit wala naman ng aswang na nakikita rito, patuloy ko pa rin pinagpapatuloy ang mga nasimula ng aking lolo. Naniniwala kasi ako na ang pagiging tagapagtanggol ng kabutihan ay hindi natatapos sa isang tagumpay. Dahil ang pagiging instrumento ng kabutihan ay patuloy na ginagampanan anuman ang maging katayuan sa buhay. Kabanong, hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa ng aking sulat at pinagpalang araw muli sa lahat ng mga kabangers. Wakas,